Sa ikapitong kaarawan ng aking anak na si Liana, nasaksihan ko mismo ang aking biyanan na si Doña Elena na maglagay ng isang makapal na dosis ng puting pulbos sa aking makremang inumin na mangga. Kaya sa halip na kumprontahin siya, ngumiti ako. Kinuha ang baso at direkta itong iniabot sa kanyang pinakamamahal na gintong anak na babae, si Sofia. Ang sumunod na nangyari ay nagwasak sa buong mundo nila. Ako si Andrea at ako ay 32 taong gulang. Ginugol ko ang huling 5 taon na hinahayaan ng pamilya ng aking asawa na si Marco na maniwala na ako'y isang bigong taga-disenyo ng damit na walang pera at umaasa lamang sa kanilang anak. Ang hindi nila alam, ang aking tindahang online, ang silka at ginto ay nagkakahalaga na ng milyon-milyong piso. Ipaalam ninyo sa akin kung saan kayo nanonood sa mga komento sa ibaba. Pindutin ang buto ng paggusto at mag-subscribe kung kinailangan nyo na ring daigin sa talino ang mga biyanang nakakalason. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa walang hanggang palanguyan ng aming villa sa isang pribadong subdivision sa Tagaytay. Ikapitong kaarawan iyon ng aking anak na si Liana at ang aming hardin ay puno ng 50 na mayayaman at mapanghusgang kamag-anak ng aking asawang si Marco. Nakatayo ako malapit sa mga dumudulas na pintong salamin. Suot ang isang simpleng damit panag-araw, habang hawak ang isang bandehado ng mga pampagana. Doon ako kinorner ng aking biyanan, si Doña Elena. Si Doña Elena ay 60. Balot sa mamahaling kaftan na may tatak na may mga matang laging nakatingin sa akin na para bang ako'y isang duming natapakan niya. Lumapit siya at ang kanyang pabangong Chanel No. 5 ay halos sumakal sa akin at ibinaba niya ang kanyang boses sa isang masamang bulong. Isa ka lang palamunin, Andrea, bulong niya, habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa aking pulso na sapat na para mag-iwan ng marka. Isang kahabag-habag na palamunin. Sinasalakay ang buhay ng aking anak. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi mo man lang kayang bumili ng disenteng damit para sa salo-salo ng sarili mong anak. Si Marco ay nagtatrabaho araw at gabi para bayaran ang bahay na ito. At wala kang ginagawa kundi magkalikot sa iyong guni-guning tindahan sa internet sa silong. Ngayon ang huling araw na ipapahiya mo ang pamilyang ito. Tumingin lang ako sa ibaba at hinila ang aking braso. Ginagampanan ang pagiging maamo at takot na asawa na inaasahan niya sa akin. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Doña Elena, mahina akong sabi. Ang kaya mo ay basura, sagot niya. Mag-enjoy ka sa salo-salo. Ito na ang huli mo sa Tagaytay na ito. Tinalikuran niya ako at naglakad papunta sa istasyon ng mga inumin sa labas. Nanatili ako sa tabi ng dumudulas na pintong salamin. Huminga ng malalim upang pakalmahin ang aking kumakabang dibdib. Sanay na ako sa kamandag ni Doña Elena. Ngunit ang kanyang tiwala sa sarili ngayon ay tila may malalim na kalkulasyon. Lumingon ako ng bahagya nagkukunwaring pinapanood si Liana na tumatalon sa inflatable na kastilyo ngunit nahagip ng aking mga mata ang refleksyon sa madilim na salamin ng pinto. Ang refleksyon ay nagbigay sa akin ng perpektong tanawin ng bar sa likuran ko. Pinanood ko si Doña Elena na tumingin sa paligid upang tiyaking walang nakatingin. Ang aking asawang si Marco ay nakatayo ilang talampakan lang mula sa kanya. Sinasadyang ipuesto ang kanyang malapad na balikat upang harangan ang tanawin ng iba pang mga bisita. Tinutulungan niya itong itago kung anuman ang ginagawa nito. Sa pamamagitan ng madilim na salamin, nakita kong kinuha ni Doña Elena mula sa kanyang mamahaling Hermes Birkin bag ang isang maliit na papel na pakete at ibinuhos ang isang makapal na dosis ng puting pulbos sa baso ng makremang inumin na mangga na nakapatong sa counter. Ang baso na alam niyang kalilipat lang ng tagahalo ng inumin para sa akin. Mabilis niya itong hinalo gamit ang isang straw. Itinapon ang walang laman na pakete sa basurahan at umalis na may isang nasisiyahang ngisi. Tumingin si Marco sa kanyang balikat. Nahagip ang mata ng kanyang ina at binigyan ito ng isang banayad na tango. Ang sarili kong asawa ay tinutulungan. Ang kanyang ina na lasunin at lagyan ng droga ang aking inumin sa ikapitong kaarawan ng aming anak. Mabilis na tumakbo ang aking isip. Pinag-uugnay ang mga pangyayari na may nakakakilabot na kalinawan. Ilang linggo nang nagbabanta si Marco na magsasampa para sa solong pangangalaga kay Liana na sinasabing ako'y hindi matatag sa pag-iisip. Ang mga hukuman ng pamilya ay pabor sa magkasamang pangangalaga, maliban kung mapatunayan na hindi karapat-dapat ang isang magulang.
Kailangan nila ng isang insidente. Kailangan nilang mawala ako sa sarili o bumagsak sa harap ng 50 mayayamang saksi. Kung iinumin ko ang anumang kemikal na inilagay nila sa aking baso, magiging ako ang nagwawalang ina na kailangan nila. Ang paglalagay ng lason sa inumin ay isang malubhang krimen. Ngunit hindi ako nagpanik. Hindi ako sumigaw o tumakbo sa pulis. Ang mga taon ng pagtatrabaho sa espionahe sa korporasyon ay nagturo sa akin ng isang pangunahing tuntunin. Kapag nakakita ka ng patibong, hindi mo ito sinisira. Hayaan mong ang umaatake ang direktang pumasok dito. Naglagay ako ng isang mainit na ngiti sa aking mukha at tumalikod sa salamin. Naglakad ako ng may tiwala sa sarili papunta sa istasyon ng inumin. Kinuha ko ang baso. Nararamdaman ng malamig na hamog sa aking palad. Sakto namang dumating ang aking hipag na si Sofia. Suot ang kaniyang Louis Vuitton na damit na nagkakahalaga ng $250,000. Humihingi ng inumin. Walang kamalay-malay sa lason na inilagay ng kanyang ina sa inumin. Oras na para gampanan ang aking papel sa kanilang laro. Nagmartsa si Sofia sa maayos na damuhan. Ang kanyang mga takong na stiletto ay bahagyang lumulubog sa lupa. Siya ay 30 at suot ang isang matingkad na rosas na sutlang Louis Vuitton na damit na mas mahal pa sa aking unang kotse. Ang kanyang kulay kastanyas na buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay may parehong permanenteng ngisi na pinino ng kanyang ina sa loob ng mga dekada. Laging itinuturing ni Sofia na ako'y isang walang bayad na katulong sa negosyo ng pamilya na pasayahin si Marco. Huminto siya sa harap ko. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa na may halatang pagkasuklam. Galing ba yan sa Divisoria? Tanong niya ng malakas na sapat para marinig ng mga kapitbahay. Diyos ko, Andrea, wala ka talagang kahihiyan. Si Marco ang nag-uuwi ng pera at hindi ka man lang mag-abalang magmukhang presentable para sa salo-salo ng sarili mong anak. Mukha kang kagigising lang para magsilbi sa amin ng pampagana. Pinanatili kong neutral ang aking ekspresyon. Ang baso sa aking kamay ay tila mabigat. Ang puting pulbos na inihalo ni Doña Elena sa malamig na likido ay ganap ng natunaw, walang iniwang bakas ng krimen na naganap. Tumingin ako kay Sofia. Pagkatapos ay sumulyap sa kabilang panig ng hardin. Si Doña Elena ay nagmamasid sa amin na parang isang lawin. Naghihintay na uminom ako ng unang lagok. Si Marco ay nakatayo sa tabi niya. Tinitingnan ang kaniyang mamahaling relo. Marahil ay tinatantiya ang oras ng aking nalalapit na pagwawala. Gusto ko lang tiyakin na nagsasaya ang lahat, Sofia. Sabi ko. Pinapanatiling malambot at mapagbigay ang aking boses. Mainit ang araw. Maganda ka bagaman. Talagang lumulitaw ang rosas na iyan. Suminghal siya. Inihagis ang kanyang buhok sa kanyang balikat. Siyempre naman. Inaangkat na sutla ito. Hindi mo naman alam kung ano ang pakiramdam niyan. Huminga siya ng malalim at dramatikong iwinagayway ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mukha. Napakainit dito. Tinitipid mo rin ba ang tagapagluto? Ang pagkain ay halos hindi makain. At uhaw na ako. Ano yang hawak mo? Itinuro niya ang isang perpektong manicured na daliri direkta sa makremang inumin na may lason sa aking kanang kamay. Ah, ito? Tanong ko. Bahagyang itinaas ang baso. Ang hamog ay tumulo sa aking mga daliri. Inuming manggalang. Kalagawa lang ng tagahalo, pero sa totoo lang, sa tingin ko masyadong matamis ang timpla niya. Alam mo naman si Marco, gusto niyang kumuha ng mga murang tagahalo para makatipid ng ilang piso. Alam na alam ko kung paano laruin si Sofia. Kung iaalok ko ito sa kanya, tatanggihan niya ito para lang inisin ako. Ngunit kung sasabihin kong hindi ito sapat para sa kanya o masyadong matamis, kukunin niya ito para lang patunayan ng isang punto. Siya ay kasing predictable ng kanyang ina. Akin na yan! Utos niya. Iniabot ang kamay. Kailangan ko ng pampatanggal ng inis. Ang dami ng nakatambak na muebles dito ay nagbibigay sa akin ng pananakit ng ulo. Nag-atubili ako. Nagkukunwaring pinoprotektahan ang aking inumin. Sigurado ka ba? Tanong ko. Bahagyang umatras. Hindi ko pa nga natitikman. Pwede kitang ikuha ng bago. Sandali lang.
Huwag ka ngang katawa-tawa, Andrea. Singhal niya. Biglang inagaw ang malamig na baso mula sa aking kamay. Ang kaniyang mga daliri ay dumampi sa akin at nakaramdam ako ng isang matinding kaba. Mas mabagal ka pa sa pagong at uhaw na ako ngayon. Saka, hindi mo kailangan ng mga kalorya. Nanatili akong nakatayo at pinanood siyang itaas ang baso sa kanyang mga labi. Sa kabilang panig ng damuhan, nanlaki ang mga mata ni Doña Elena. Sa sobrang takot, nakita ko siyang humakbang pasulong. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit masyado siyang malayo at masyadong malakas ang tugtog para sumigaw siya. Si Marco ay nakatingin sa kanyang telepono. Ganap na walang kamalay-malay sa sakuna na nangyari sa kanilang plano. Itinagilid ni Sofia ang kanyang ulo at uminom ng isang malaking lagok. Lumunok siya ng malakas, bahagyang napangiwi sa anghang ng lasa. Pagkatapos, dahil kailangan niya laging magpasikat, uminom siya ng isa pang malaking lagok, halos ubusin ang kalahati ng likido sa loob ng ilang segundo. Ibinaba niya ang baso at pinunasan ang kaniyang bibig gamit ang likod ng kaniyang kamay, nag-iwan ng isang mantsa ng rosas na lipstick sa gilid. "Kita mo?" sabi niya. Itinulak pabalik sa aking mga kamay ang kalahating laman na baso. Talaga namang hindi ka marunong mag-organisa ng isang disenteng salo-salo. Sa susunod na taon, hayaan mo na lang ang nanay ko ang magplano para hindi na magdusa si Liana sa isa pang kahiyahiyang pagtitipon sa likod bahay. Kinuha ko pabalik ang baso. Maingat na hawak ito sa tangkay. "Siguro tama ka, Sofia," sabi ko. Isang malamig at payapang ngiti ang gumuhit sa aking mukha. Sigurado akong sa susunod na taon ay magiging ibang-iba. Siya ay 35, isang napakatagumpay na abogado ng korporasyon at ang tanging tao sa pamilyang ito na talagang kumita ng sariling pera. Siya ay isang matipunong lalaki na may matalas na presensya, ngunit ngayon ay mukha siyang pagod na pagod. Niluwagan niya ang kanyang sutlang kurbata at tiningnan ang kanyang asawa na may bahagyang inis. "Sofia, bakit ka umiinom ng ganyang inumin ng 2:00 ng hapon?" Tanong ni Gabriel. Ang kanyang malalim na boses ay tumatagos sa malakas na musikang pop mula sa mga panlabas na speaker. "Kailangan nating makarating sa hapunan sa country club sa loob ng 4 na oras. Nangako kang mag-iingat ka ngayon." "Oh, mag-relax ka, Gabriel." Singhal niya. Humarap sa kanya. Isang lagok lang ito ng kahabag-habag na timpla ni Andrea. Ayos na ayos ako. Ngunit hindi siya mukhang ayos. Habang nagsasalita siya, isang biglaang pamumula ang umakyat sa kanyang leeg. Isang butil ng pawis ang nabuo sa kanyang noo. Ang mabigat na dosis ng mga pampakalma at pampurga ay tumama sa kanyang walang laman na tiyan na parang isang tren. Mabilis na kumurap si Sofia. Sinusubukang ituon ang kaniyang mga mata kay Gabriel. Binuksan niya ang kaniyang bibig upang singhalan siya muli. Ngunit ang mga salita ay lumabas na parang isang makapal at hindi maintindihang ungol. "Ayos lang ako." Sinubukan niyang sabihin ngunit parang isang mabigat at basang daing. Ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay biglang lumaylay. Ang kristal na baso ng inuming mangga ay nadulas mula sa kanyang mga daliri. Tumama ito sa batong patio na may matalas na kalabog, nabasag sa 12 kumikinang na piraso. Ang malakas na ingay ay nagpatigil sa mga usapan sa paligid namin. Ang masayang musikang pop na tumutugtog sa mga panlabas na speaker ay biglang naging hindi angkop. 50 mayayamang bisita ang lumingon patungo sa patio. Agad na humakbang si Gabriel. Hinawakan ang braso ng kanyang asawa upang alalayan siya. "Sofia, anong problema?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nawalan ng bahagyang inis at naging tunay na pag-aalala. "Nahihilo ka ba?" Hindi siya sumagot. Ang pinaghalong mabibigat na pampakalma at napakalakas na pampurga na inilaan ng aking biyanan para sa akin ay dumadaloy na sa mga ugat ni Sofia. Dahil hindi siya kumain buong araw para lang magkasya sa kanyang mamahaling sutlang damit, ang mga kemikal ay mabilis na nasipsip sa kanyang daluyan ng dugo. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Nasalo siya ni Gabriel sa baywang. Hawak siya ng tuwid, ngunit siya'y parang isang walang buhay na pabigat sa kanyang mga braso. Pagkatapos ay dumating ang sukdulang kahihiyan. Dinisenyo ni Doña Elena ang partikular na dosis ng kemikal na ito
upang ganap na wasakin ang aking dignidad sa harap ng buong kapitbahayan. Gusto niyang magkaroon si Marco ng video ko na umaarteng parang isang baliw na adik. Sa halip, ang kanyang pinakamamahal na gintong anak ang dumanas ng kakilakilabot na kahihinatnan. Isang masamang amoy ang biglang tumagos sa mainit na hangin ng hapon. Isang madilim na kayumangging mantsa ang nagsimulang mabilis na kumalat sa likod ng maningning na rosas na sutlang damit ni Sofia. Ang mga pampurga ay tumama sa kanyang sistema nang may marahas na puwersa. Ganap siyang nadumihan sa gitna mismo ng patio. Sa harap ng lahat ng taong gusto niyang pahangain. Nagkaroon ng mga paghinga ng pagkagulat mula sa mga tao. Ilang mga snub na kamag-anak ni Marco ang talagang umatras. Tinatakpan ng kanilang mga bibig sa pagkabigla at lubos na pagkasuklam. Ang mga babaeng nakamamahaling damit pa nag-araw ay tumalikod, nagbubulungan sa kanilang mga asawa. Si Sofia ay sapat na gising upang mapagtanto kung ano ang nangyayari. Ngunit ang mabibigat na pampakalma ay ganap na nagparalisa sa kanyang mga motor na paggana. Ang mga luha ng lubos na kahihiyan ay dumaloy sa kanyang mukha, sinisira ang kanyang perpektong mamahaling make-up. Naglabas siya ng isang kahabag-habag na ungol, hindi makagalaw o makapagtago. Hindi, bulong ni Gabriel sa sarili. Desperadong sinusubukang takpan ang katawan ng kaniyang asawa mula sa mga nakatingin. May magdala ng tuwalya ngayon din. Umatras kayo. Lahat. Bigyan niyo siya ng espasyo. Ngunit huli na ang lahat. Ang kahihiyan ay ganap at hindi na maibabalik. At ang krisis sa katawan ay nagsisimula pa lamang. Ang malaking dosis ng pampakalma ay labis para sa kanyang mabilis na tibok ng puso. Ang mga mata ni Sofia ay umikot sa likod ng kanyang ulo. Tanging ang puti na lamang ang nakikita. Ang kanyang katawan ay ganap na nanigas at pagkatapos ay nagsimula siyang manginig ng marahas. Siya ay nagkakaroon ng malubhang kumbulsyon. Maingat siyang ibinaba ni Gabriel sa lupa upang hindi mauntog ang kanyang ulo sa matigas na bato. Lumuhod siya. Hindi pinapansin ang katotohanan na ang kanyang mamahaling Amerikana ay nababasa ng natapong inumin at ng kahiyaang dumi. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa na may nanginginig na mga kamay. May tumawag sa 911. Sigaw niya sa abot ng kanyang makakaya. Kinukumbulsyon siya. Tumawag ng ambulansya ngayon din. Sa kabilang panig ng damuhan. Sa wakas ay nakawala si Doña Elena sa kanyang pagkatulala. Naglabas siya ng isang nakakabinging sigaw na umalingaw-ngaw sa mga gilid ng bahay at nagpatahimik sa mga nagbubulungang tao. Hindi! Sigaw niya. Binitawan ang kanyang mamahaling supot at tumakbo sa damuhan. Hindi ang aking munting anghel. Lumayo kayo sa kanya! Itinapon niya ang kanyang sarili sa patio. Itinulak si Gabriel at inilagay ang nanginginig na ulo ni Sofia sa kanyang kandungan. Walang pakialam si Doña Elena sa masamang amoy o sa dumi na sumisira sa kanyang damit. Siya ay hirap huminga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sobrang takot. Alam na alam niya kung ano ang nangyayari. Alam na alam niya kung anong mga kemikal ang sumisira sa katawan ng kanyang anak. At alam niyang ang malaking dosis na iyon ay para sa akin. Tumakbo si Marco na mukhang litong-lito at walang magawa. Ma, anong nangyayari? Sigaw niya. Hinawakan ang sariling buhok sa pagkasindak. Na-stroke ba siya? Bakit siya nanginginig ng ganyan? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay ligalig na naghahanap ng paliwanag. Inaasahan niyang ako ang nasa sahig na bumubula ang bibig. Nakatayo ako roon. Ganap na tahimik. Nakatingin sa kaguluhang nagaganap sa aking paanan. Hindi ako ngumiti ngunit hindi rin ako nag-alok na tumulong. Ikinrus ko lang ang aking mga braso at pinanood silang magpanik. Ano ang ininom niya? Sigaw ni Doña Elena. Ligalig na tumingin sa basag na baso sa patio at pagkatapos ay masamang tumingin sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng isang pangit at desperadong maskara ng kasalanan at galit. Anong ibinigay mo sa kanya, Andrea? Ano ang nasa basong iyon? Nasa telepono na si Gabriel sa despatsador ng kagipitan. Isinisigaw ang aming address at inilalarawan ng marahas na kumbulsyon. Huminto siya sandali para tingnan ako. Pagkatapos ay masamang tiningnan si Doña Elena.
Ano ang pinagsasabi mo, Doña Elena? Sigaw niya sa gitna ng ingay ng mga nagpapanik na tao. Isang lagok lang ng inuming mangga ang ininom niya. Ang malayong tunog ng mga sirena ay nagsimulang marinig sa aming tahimik na kalye, palakas ng palakas. Ang perpektong salo-salo sa kaarawan ay naging isang ganap na bangungot. Ang mga bisita ay umaatras patungo sa mga gate. Itinuturo ang sirang damit at nagbubulungan tungkol sa mga lihim na adiksyon sa droga. Si Doña Elena ay humahagulgol. Yakap-yakap ang kanyang nanginginig na anak habang si Marco ay nakatulala. Hindi maintindihan kung paano pumalpak ang kanilang perpektong masamang plano. Nanatili akong tahimik. Alam na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ang kumikinang na pulang ilaw ng ambulansya ay napalitan ng matalim na fluorescent na ilaw ng silid-hintayan sa ospital. Ang pagsakay sa likod ng mga paramedic ay isang malabong alaala ng mga sumisirit na gulong at nagmamadaling terminolohiyang medikal. Ngayon ang bigat ng katahimikan sa ospital ay nakakasakal. Si Gabriel ay pabalik-balik sa kahabaan ng sahig na linoleum. Ang kanyang mga sapatos ay matalas na umuugong sa bawat nagmamadaling hakbang. Sumakay siya sa likod ng ambulansya kasama si Sofia, at ang kanyang malinis na puting damit ay puno pa rin ng suka nito at ng dumi mula sa aming patyo. Siya ay isang taong namumuno sa mga mahahalagang pulong sa korporasyon at sumisira sa mga matitibay na kontrata. Ngunit ngayon ay mukha siyang ganap na walang magawa at wala sa sarili. Bakit walang nagsasabi sa akin ng kahit ano? Sigaw ni Gabriel. Huminto upang masamang tingnan ang mabibigat na dobleng pinto na patungo sa silid ng trauma. Ipinahid niya ang nanginginig na kamay sa kanyang mukha. Ayos na ayos siya kaninang umaga. Ang isang malusog na 30 taong gulang na babae ay hindi basta-basta nagkakaroon ng matinding kumbulsyon sa gitna ng isang pagtitipon sa likod bahay. Kailangan may magbigay sa akin ng sagot. Ngayon din. Nakaupo ako ng tuwid sa isang matigas na plastik na upuan sa malayong sulok ng silid-hintayan. Ang aking asawang si Marco ay nakaupo sa tapat ko ngunit hindi niya ako tiningnan kahit isang beses mula nang dumating kami sa ospital. Hindi niya tinanong kung ayos lang ako. Hindi man lang niya tinanong ang aming 7 taong gulang na anak na si Liana na ligtas ngayon sa bahay ng aming kapitbahay. Walang kamalay-malay sa sakuna. Sa halip, ang lahat ng kaniyang atensyon ay nakatuon sa kaniyang ina. Si Doña Elena ay nakahandusay sa isang hilera ng mga upuan sa silid-hintayan. Hawak ang isang lukot na tisyu at nagpapakitang gilas sa pag-arte. Malakas siyang umiyak. Ang kanyang boses ay sinasadyang umalingaw-ngaw sa malinis na pasilyo upang matiyak na maririnig siya ng bawat dumadaang nurse at guwardiya. Ang kawawa kong anak. Hagulgol ni Doña Elena. Isinubsob ang kanyang mukha sa balikat ni Marco. Yung inumin na iyon! Alam kong iyon ang inumin. Yung inumin na iyon. Bigla siyang umupo ng tuwid at itinuro ang isang nanginginig at manicured na daliri direkta sa akin. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, ngunit nakikita ko ang malamig at kalkuladong kasamaan na nagtatago sa ilalim. Si Andrea yan! Anunsyo niya. Ang kanyang boses ay perpektong narinig sa tahimik na silid. Si Andrea ang may hawak ng baso! Siya ang nag-abot nito kay Sofia. Agad na huminto si Gabriel sa paglalakad. Ang lubos na pagod sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang matalas na tingin. Ano ang sinasabi mo, Doña Elena? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bumaba ng mapanganib. Agresibong umiling si Doña Elena. Ginagampanan ang papel ng isang takot at na-trauma na ina ng perpekto. Nakita ko, Gabriel. Nakita kong si Andrea ay palaging nasa tabi ng istasyon ng inumin buong hapon. Galit siya sa atin. Lagi siyang galit sa ating pamilya dahil alam natin ang tunay niyang kulay. Naiinggit siya sa magandang damit ni Sofia at sa perpektong buhay ni Sofia. Inabot niya ang basong iyon ng sadya. Marco, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanya kung gaano ka hindi matatag ang asawa mo nitong mga nakaraang araw. Sa wakas ay tumingin sa akin si Marco. At ang malalim na pagkakanulo sa kanyang mga mata ay napakapraktisado na halos mukhang totoo. Ma, pakiusap, bulong niya. Hinimas ang kanyang panga at umiwas ng tingin. Ginagampanan ang papel ng isang nalilitong asawa. Huwag mong sabihin yan. Hindi gagawin ni Andrea ang ganyan.
Nahihirapan siya, oo. Mayroon siyang malubhang problema sa kalusugan ng pag-iisip. At kakaiba ang kilos sa bahay nitong mga nakaraang araw. Pero hindi niya sadya ang lalasonin ng kapatid ko. Ang kanilang pagbabago ng kwento ay napakakinis. Dahil hindi ko ininom ang lason at hindi ko sila binigyan ng baliw na asawa na salaysay na kailangan nila para sa kanilang laban sa pangangalaga, agad nilang binabago ang script. Ngayon, hindi na lang ako isang hindi karapat-dapat na ina. Ako na ang selosa at wala sa sariling babae, na sadya ang lumason sa kaniyang mayamang hipag. Aktibo nilang inilalatag ang pundasyon para ako ay arestuhin. Kapag napusasan na ako, magsasampa si Marco ng kautosang pang-emerhensiya para sa solong pangangalaga kay Liana at aangkinin ang lahat ng aming ari-arian habang nabubulok ako sa kulungan. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kinauupuan ko. Ikinrus niya ang kanyang mga braso, nakatayo sa harap ko. Ang kaniyang matalas na mukha ay parang bato. Ang kanyang malupit na instinct bilang abogado ay ganap na aktibo. Andrea, sabi niya. Ang kanyang tono ay ganap na walang anumang init. Ikaw ba ang nagtimpla ng inuming iyon? Tumingala ako sa kanya. Pinapanatiling mabagal at pantay ang aking paghinga. Hindi ako ang nagtimpla, Gabriel. Mahina akong sabi. Ang tagahalo ang nagtimpla. Lumapit sa akin si Sofia. Nagreklamo na mura ang salo-salo at inagaw ang baso mula sa aking kamay ni hindi ako nakainom. Sinungaling, sigaw ni Doña Elena. Tumayo mula sa kanyang upuan at itinuro ako muli. Nagsisinungaling siya. Gabriel, nakita ko siyang may hawak nito. Sino ang nakakaalam kung ano ang inilagay niya rito? Sinusubukan niyang sirain ang pamilyang ito mula pa noong pinakasalan niya si Marco. Kailangan mong tumawag ng pulis. Kailangan mong sabihin sa kanila na arestuhin siya ngayon bago pa siya makapanakit ng iba. Ang mabibigat na dobling pinto ng silid ng trauma ay bumukas bago pa man makasagot si Gabriel. Isang matangkad na doktor na nakaasul na scrub ang lumabas. Hawak ang isang digital na tableta. Agad na namatay ang usapan sa silid. Itinigil ni Doña Elena ang kanyang pag-iyak sa kalagitnaan ng hagulgol. Tumayo ng tuwid si Marco. Halos tumakbo si Gabriel papunta sa doktor. Ayos lang ba siya? Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabalisa na alam kong tunay. Sabihin mong magiging ayos ang asawa ko. Tumingin ang doktor sa kanyang tableta. Pagkatapos ay tumingala kay Gabriel na may malungkot na ekspresyon. Nagawa naming patatagin ang kanyang tibok ng puso at kasalukuyan siyang nagpapahinga, sabi niya. Ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng isang propesyonal ngunit seryosong tono. Tumigil na ang mga kumbulsyon ngunit kinailangan namin siyang lagyan ng IV drip upang mapalitan ang mga likidong nawala sa kanya. Malaki ang pinsala sa kanyang sistema. Mananatili siya sa intensive care unit magdamag para sa masusing pagmamasid. Salamat sa Diyos, bulong ni Marco. Bumalik sa kaniyang upuan at ipinahid ang nanginginig na kamay sa kaniyang buhok. Ginagampanan ng maganda ang papel ng naibsan na kapatid. Ngunit mayroon tayong mas malaking problema. Patuloy ng doktor, ibinaling ang kanyang tingin sa buong grupo. 2 unipormadong pulis ang lumabas mula sa mga pinto sa likod niya. Ang kanilang biglaang presensya ay agad na nagpabago sa kapaligiran sa silid-hintayan mula sa isang tensyonadong medikal na kagipitan patungo sa isang aktibong imbestigasyong kriminal. Naniga si Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay nerbyosong tumingin sa mga pulis bago muling tumutok sa akin na may panibagong kamandag. Kapag may pasyenteng dumating na may hindi maipaliwanag na marahas na kumbulsyon, agad kaming nagsasagawa ng isang buong pagsusuri sa lason. Paliwanag ng doktor, itinaas ang kumikinang na tableta. Kakalabas lang ng mga resulta mula sa laboratorio na may madali ang order. Ang iyong asawa ay hindi dumanas ng isang random na medikal na kaganapan o simpleng pagkalason sa pagkain. Nakainom siya ng isang malaki at napakakonsentradong dosis ng isang Schedule 4 na pampakalma, partikular na isang uri ng malakas na tranquilizer na karaniwang inirereseta para sa malubhang panic disorder. Tinitigan ni Gabriel ang doktor ng may lubos na hindi paniniwala, umiiling. Isang tranquilizer? Ulit niya. Ang kanyang isip abogado
ay nahihirapang iproseso ang mga terminong medikal. Hindi umiinom ng tranquilizer si Sofia. Mga organikong bitamina at suplemento lang ang iniinom niya. Siguradong may pagkakamali sa laboratorio. Walang pagkakamali, G. De Leon. Matatag na sagot ng doktor. Nag-scroll sa kanyang screen. At hindi lang pampakalma. Hinaluan ito ng isang napakalakas na pampurga. Ang kombinasyon ng dalawang malakas na kemikal na ito na tumama sa kanyang walang laman na tiyan ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa kanyang central nervous system. Ito ay isang sinadyang timpla ng parmasyutiko. Mayroong sadyang nagbigay ng mapanganib na halo na ito sa kanya. Isa sa mga pulis, isang matipunong lalaki na may pilak na plaka na kumikinang sa kanyang madilim na uniforme ay humakbang, hawak, ang isang maliit na itim na kuwaderno. Malinaw ang batas natin sa bagay na ito, mga ginoo at ginang, sabi ng pulis. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad, umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang pag-alter sa pagkain o inumin upang sadyang magdulot ng pinsala sa katawan ay isang seryosong krimen. Opisyal na naming iniimbestigahan ang insidenteng ito bilang isang gawaing kriminal. Kailangan naming malaman kung ano mismo ang kinain o ininom ng inyong asawa bago siya bumagsak. Ito ang eksaktong sandali na hinihintay ni Doña Elena. Ito ang eksaktong hudyat para sa kanyang grandeng pag-arte. Sumugod siya. Ang kanyang mga manicured na kamay ay nanginginig habang itinuturo ang kanyang daliri diretso sa aking mukha. Siya yan! Sigaw ni Doña Elena. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga malinis na pader ng silid hintayan. Nakita ko mismo. Inabutan niya si Sofia ng isang inuming mangga ilang segundo bago bumagsak ang aking anak sa sakit. Ginang. Pakihinaan po ang inyong boses at kumalma, sabi ng pulis. Itinaas ang kamay upang pakalmahin ang sitwasyon. Hindi ako kakalma, sigaw ni Doña Elena. Mga luha ang dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi na may perpektong pag-arte. Matagal na niyang sinusubukang sirain ang pamilyang ito. Galit siya sa amin. Galit siya sa anak ko. Siya ay isang psychotic, selosang babae na gustong ipahiya ang aking magandang anak. Pinanood ko siyang nakabantay sa bar buong hapon. Pinanood ko siyang iabot ang partikular na basong may lason kay Sofia. Sinubukan niyang patayin ang aking anak. Arestuhin niyo siya. Arestuhin niyo siya ngayon, bago pa siya makapanakit ng iba. Agad na lumapit si Marco sa kanyang ina. Yumakap sa kanyang mga balikat at tinitingnan ako na may gawa-gawang pagkatakot. Opisyal, kailangan niyong maintindihan, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ng perpekto. Ginagampanan ng papel ng isang nababahalang asawa. Ang aking asawang si Andrea ay hindi maganda ang pakiramdam. Siya ay naging sobrang paranoid nitong mga nakaraang araw. Kinakausap ang sarili. Ikinukulong ang sarili sa silong. Gusto ko siyang dalhin sa tulong psikiatriko, pero hindi ko akalain na kaya niyang gawin ang ganitong kasamaan sa sarili kong kapatid. Pakiusap. Kailangan niyo siyang dalhin sa kustodiya bago pa siya makapanakit ng iba. Ang mga pulis ay ganap na bumaling sa akin. Ang kanilang mga kamay ay natural na nakapatong sa kanilang mga sinturon. Handa para sa isang komprontasyon. Ang buong silid-hintayan ay tila nagpipigil ng hininga. Tinitingnan ako ni Gabriel. Ang kanyang madilim na mga mata ay nanliit. Ang kanyang matalas na isip abogado ay pinoproseso ang bigat ng mga akusasyon na ibinabato sa akin. Alam niya ang batas ng higit kanino man sa silid na iyon. At alam niyang ang testimonya ng isang ina, kasama ang pagkumpirma ng asawa sa di umano'y kawalang tatag ng isip ng kanyang asawa ay karaniwang sapat na para sa isang agarang pag-aresto. Ngunit hindi ko sila binigyan ng kasiyasyang reaksyon na desperado nilang gusto. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw pabalik kay Doña Elena o nagmakaawa kay Marco na sabihin ang totoo. Nakaupo lang ako sa aking matigas na plastik na upuan. Ang aking mga kamay ay nakatiklop ng maayos sa aking kandungan. Tinititigan ng nangungunang pulis nang may ganap na kalmado. Ang pangalawang pulis, isang babae na may matalas na ekspresyon, ay sadyang lumapit sa aking sulok. Ginang! Sabi niya ng mahigpit. Inilabas ang isang pares ng posas. Kailangan kong tumayo ka at sumama sa amin sa isang pribadong silid.
Marami kaming tanong at kailangan mong sagutin ang mga ito ngayon din. Tumayo ako ng walang pag-aalinlangan. Inayos ang aking damit. Handa akong sagutin ang anumang tanong. Opisyal, sabi ko. Ang aking boses ay matatag at walang bakas ng pagkasindak. Mauna na kayo. Nagkatinginan ang mga pulis. Karaniwan ang mga taong may kasalanan ay umiiyak o nagiging depensibo. Wala akong ginawa sa mga iyon. Ikinumpas ng lalaking pulis ang isang silid konsultasyon. Nauna akong naglakad, tuwid ang postura. Nang malapit ng isara ang pinto, isang malaking kamay ang nagtulak dito. Pumasok si Gabriel sa malinis na silid. Ang kanyang malaking katawan ay sumakop sa espasyo. May karapatan akong maparito, sabi niya. Ipinakita ang isang pitaka ng kredensyal. Ako ang asawa ng biktima at isang lisensyadong abogado. Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin ng babaeng ito. Sumimangot ang babaeng pulis ngunit tumango. Kailangan mong manahimik, abogado. Babala niya. Ito ang aming panayam. Hindi siya tiningnan ni Gabriel. Ang kanyang galit na tingin ay nakatutok sa akin. Makukulong ka, Andrea. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang pagtangkang pagpatay ay isang malubhang krimen. Mawawala sa iyo ang iyong anak, ang iyong kalayaan, at personal kong titiyakin na hindi mo na masisilayan ang labas ng kulungan. Sinubukan mong patayin ang aking asawa dahil isa kang miserable at bigong nilalang. Hinayaan kong dumaan lang ang insulto. Si Gabriel ay isang magaling na abogado na kumikilos batay sa emosyon at sa mga kasinungalingan na ipinakain sa kanya ng aking biyanan. Nakaramdam ako ng isang maikling awa. Wala siyang ideya na ang pamilya mismo ng kanyang asawa ang nag-orkestra ng bangungot na ito at itinuring siyang isang hangal na piyesa sa kanilang masamang laro. De Leon, umatras ka. Utos ng lalaking pulis. Hinila ang isang upuan. Umupo ako. Ipinatong ang aking mga kamay sa mesa. Simulan natin sa umpisa. Sabi ng babaeng pulis. Sinabi ng iyong biyanan na nakita kanyang nagbabantay sa mga inumin at nag-abot ng isang partikular na baso sa biktima. May inilagay ka ba sa inuming mangga na iyon? Wala po. Hinding-hindi. Sagot ko. Ikaw ba ang nagtimpla ng inumin? Tanong ng babaeng pulis. Hindi po. Sagot ko. Nag-upa kami ng tagahalo ng inumin. Siya ang nagtimpla ng inumin at inilagay ito sa bar. Kinuha ko ito. Lumapit si Sofia. Ininsulto ang aking damit at inagaw ang baso mula sa aking kamay. Hindi ako uminom dito at wala akong idinagdag dito. Sumandalang lalaking pulis. So sinasabi mong nagsisinungaling ang biyenan mo? Bakit siya mag-iimbento ng kwento tungkol sa nakita kanyang nagbago sa inumin? Ito ang kritikal na sandali. Ang aking puso ay tumitibok ng pantay sa aking dibdib. Kung sasabihin ko sa kanila ang totoo ngayon. Kung sasabihin kong nakita kong si Doña Elena ang nagbuhos ng pulbos, tatanungin lang nila siya. Itatanggi ito ni Doña Elena. Sasabihin niyang pinagbibintangan ko siya. Magiging salita ako laban sa kanya at susuportahan siya ni Marco. Kailangan kong opisyal na ipasumpa ni Doña Elena ang kanyang mga kasinungalingan sa isang pahayag sa pulisya. Kailangan kong malak sila sa isang kwento na hindi na nila matatakasan. Ang sinasabi ko ay dapat kayong kumuha ng isang formal na nakarecord na pahayag mula sa aking biyanan at sa aking asawa, sabi ko ng may katumpakan. Kung sinasabi ni Doña Elena na may nakita siyang ginawa ko, kunin niyo ang eksaktong testimonya niya sa opisyal na record. Tanungin niyo rin si Marco kung ano mismo ang nakita niya. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Gabriel. Oh, kukunin namin ito sa record, pangaasar niya. Kukuha kami ng mga sinumpaang salaysay mula sa lahat sa salo-salo na iyon na nakakita sa iyong kumikilos na parang baliw. Nanliit ang mga mata ng babaeng pulis. Kahanga-hanga kang kalmado para sa isang babae na ang hipag ay kasalukuyang nasa intensive care unit. Karamihan sa mga tao ay magpapanik, iiyak o magmamakaawa. Nakaupo ka lang dyan na parang bato. Ang pagpapanik ay hindi makakatulong kanino man na mahanap ang katotohanan. Opisyal, mahina akong sagot.
Lubos kong iminumungkahi na kolektahin ninyo ang lahat ng pisikal na ebidensya mula sa patio. Ang basag na baso, ang mga basurahan malapit sa bar. Lahat. Sa paghiling kong hanapin nila ang basura, tinitiyak kong mapapanatili ang ebidensya bago ito maitapon ni Marco. Kung makikita ng pulis ang walang laman na pakete, magkakaroon ito ng fingerprints ni Doña Elena. Hindi sa akin. Ipoproseso namin ang lugar, sabi ng lalaking pulis. Isinara ang kanyang kuwaderno. Dahil basag ang baso at mayroon tayong magkasalungat na testimonya, hindi kami gagawa ng agarang pag-aresto. Gayunpaman, isa kang taong pinaghihinalaan sa isang malaking investigasyon ng krimen. Huwag kang aalis ng lungsod. Wala akong balak umalis, sabi ko. Tumayo ng maayos. Tapos na ba tayo dito? Itinulak ni Gabriel ang sarili mula sa pinto. Ang kaniyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa akin. Itinuro niya ang isang mahabang daliri sa aking dibdib. Hindi pa ito tapos, Andrea. Unggol niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. I-enjoy mo ang iyong mga huling araw ng kalayaan. Tumingin ako diretso sa madilim at galit na mga mata ni Gabriel at nag-alok ng isang magalang na tango. Magkikita tayo ulit, Gabriel, sabi ko. Tumalikod ako at lumabas ng silid konsultasyon. Iniwan si Gabriel na nagiinit sa sarili niyang galit. Hindi ako pinigilan ng mga pulis. Habang naglalakad ako sa malinis na pasilyo ng ospital, alam na alam ko kung bakit nila ako pinalaya. Ang baso ng inuming mangga ay nabasag sa batong patto. Sinisira ang pinakadirektang piraso ng pisikal na ebidensya. Ang aking mga fingerprints ay wala sa walang laman na pakete ng pulbos na itinapon ni Doña Elena sa basura. Sa ngayon, ang buong sitwasyon ay isang sabi-sabi lamang. Kailangan ng pulisya ng oras upang bumuo ng isang matibay na kaso. Akala nila ay iniimbestigahan nila ako, ngunit sa katunayan ay kinokolekta nila ang mismong ebidensya na malapit nang magbaon sa aking asawa at sa kanyang ina. Lumabas ako sa malamig na hangin ng gabi at nag-request ng isang grab. Tahimik ang biyahe pabalik sa aming subdivision. Pinanood ko ang mga ilaw ng kalye na dumadaan sa bintana. Ang aking isip ay gumagana ng may malamig na katumpakan. Ang tanging agarang pag-aalala ko ay ang aking anak na si Liana. Alam kong ligtas siyang dinala sa bahay ng aming kapitbahay. Nang dumating ang ambulansya, ngunit kailangan ko siyang makuha pabalik. Huminto ang grab sa harap ng aming bahay. Ang nanlupaypay na inflatable na kastilyo ay isang malungkot na paalala ng salo-salo na naging isang lugar ng krimen. Nagpasalamat ako sa driver at naglakad paakyat sa driveway. Ang bahay ay ganap na madilim maliban sa ilaw sa beranda. Lumapit ako sa pinto at idiniin ang aking hinlalaki sa biometric na kandado. Sa halip na ang pamilyar na berdeng tunog, isang matalim na pulang ilaw ang kumislap sa keypad. Pag-access tinanggihan. Inilagay ko ang aking backup na numerical na PIN. Pulang ilaw ulit. Pag-access tinanggihan. Bago pa man ako makakatok, bumukas ang mabigat na kahoy na pinto. Si Marco ay nakatayo sa pintuan. Hinaharangan ang daan. Nagpalit na siya ng damit at nakasuot ng komportableng sweatpants. Ang kanyang postura ay ganap na iba na ngayon. Ang peking pagkasindak na ipinakita niya sa ospital ay nawala na. Sa halip nito ay isang mapanuyang ngisi. Wala siyang sinabi sa una. Kinuha lang niya ang aking maleta mula sa likod ng pinto at marahas itong sinipa palabas sa beranda. Ang maleta ay gumulong sa mga sementadong hagdan. Lumapag sa mga halaman. Hindi ka papasok, Andrea, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng peking awtoridad. Hindi ka na muling makakatapak sa bahay na ito. Nakatayo ako sa beranda. Nakatingin sa lalaking kasama ko sa loob ng 8 taon. Nasaan si Liana? Tanong ko. Pinapanatiling pantay ang aking boses. Si Liana ay mahimbing na natutulog sa kanyang silid, kung saan siya ligtas mula sa kanyang mapanganib na ina, pangaasar niya. Kinuha ko siya mula sa mga kapitbahay 1 oras na ang nakalipas. Huwag mo nang isipin na makita siya. Kung hahakbang ka pa papalapit sa pintong ito, tatawag ako ng pulis at sasabihin sa kanila na nagtrespass ka at nagiging marahas. Dahil sa ginawa mo ngayon, darating ang patrol car dito sa loob ng 2 minuto para kaladkarin ka. Ikinrus niya ang kanyang mga braso. Mukhang tuwang-tuwa sa sarili.
Akala niya talaga ay naorkestra niya ang perpektong kudeta. Magsasampa ako ng diborsyo bukas ng umaga, Andrea. At magsasampa ako para sa agarang solong pangangalaga. Mayroon akong 15 saksi na nakakita sa iyong nagbabantay sa inuming may lason at isang ina na magpapatotoo na nakita kanyang iabot ito kay Sofia. Walang hukom ng pamilya ang papayag na ang isang psychotic na nagtangkang pumatay ay lumapit sa isang bata. Tiningnan ko ang aking maleta na nakahandusay sa lupa. Pinalitan mo ang mga kandado sa bahay na binili natin ng magkasama, sabi ko. Pinalitan ko ang mga kandado sa aking bahay. Pagtatama niya na may masamang tawa, ang bahay na binabayaran ng aking sahod. Wala kang naiambag sa kasal na ito, kundi ang iyong katawa-tawang bigong tindahan sa internet. Isa kang palamunin, Andrea. Tama si Mama tungkol sa iyo mula pa sa simula. Aalis ka sa kasal na ito na walang-wala, walang bahay, walang pera, at walang anak. Diretso ka sa kulungan. Akala ni Marco ay masisira ako sa kanyang mga salita. Inasahan niyang luluhod ako, nagmamakaawa para sa pangalawang pagkakataon. Gusto niyang makita akong masira para ma-record niya ito sa kanyang telepono. Sa halip, tumango lang ako. Bumaba ako sa mga sementadong hagdan at mahinahong kinuha ang aking maleta mula sa mga halaman. Makakatanggap na lang ako ng tawag mula sa iyong abogado, Marco, sabi ko. Tinalikuran siya ng walang isang patak ng luha. Makakatanggap ka muna ng tawag mula sa pulis! Sigaw niya. Malakas na isinara ang mabigat na pinto at ikinandado. Ipinagmamalaki ni Marco na pinutol niya ang aking akses sa lahat ng bagay. Ang hindi niya napagtanto ay sa paglock niya sa akin sa labas. Binigyan niya ako ng pahintulot na wasakin ang kanyang buong pagkatao. Naglakad ako sa tahimik na bangketa ng subdibisyon. Ang mga gulong ng aking maleta ay ritmikong kumakalampag sa semento. Ang hangin ng gabi ay malamig at nakakapresko. Nag-vibrate ang aking telepono sa aking kamay. Tumingin ako sa maliwanag na screen. Isang text message mula kay Marco. Kakalipat ko lang ng lahat ng pera mula sa ating magkasamang mga account. Nakasulat dito, mayroon kang eksaktong 0 sa iyong pangalan. Swertehin ka sa pagkuha ng abogado na walang pera. Huwag mo nang subukang lumapit sa aking bahay o sa aking anak muli. Tinitigan ko ang mga kumikinang na letra at isang tunay at nakaka-relax na ngiti ang sa wakas ay sumilay sa aking mukha. Napakayabang ni Marco. Talagang naniniwala siya ang pinagmumulan ng yaman ng aming pagsasama. Sa nakalipas na 5 taon, gustong-gusto niyang gampanan ang papel ng isang napakatagumpay na developer ng real estate habang patuloy na minamaliit ang aking maliit na tindahang online. Sinabi niya sa lahat na ang kanyang kumpanya ay nagre-revolusyon sa industriya ng mga mamahaling ari-arian. Nagsusuot siya ng mga pasadyang Amerikana, nag-lease ng isang mamahaling sports car at nagpapasikat sa mga pagtitipon ng pamilya na parang isang bilyonaryo. Ang hindi alam ni Marco ay ang kanyang mahal na kumpanya ay malapit ng malugi sa huling 2 taon. Ang kanyang mga orihinal na mamumuhunan ay napagtanto na siya ay isang hindi karapat-dapat na lider at nagsimulang umalis ng maaga. Ang kanyang modelo ng negosyo ay isang sakuna at mabilis siyang nauubusan ng pera. Upang iligtas ang aming pagsasama at protektahan ang kanyang napakarupok na ego, tahimik akong pumasok. Ang aking maliit na kumpanya sa silong, ang Silka at Ginto, ay tahimik na lumago at naging isang malaking imperyo ng moda online na may hawak ng mga napakalaking pribadong kontrata sa mga internasyonal na brand. Mas marami akong likidong kapital kaysa sa pinagsama-samang yaman ng buong pamilya ni Marco. Sa pamamagitan ng isang blind trust na pinamamahalaan ng isang prestihiyosong third-party wealth management firm, lihim akong naging pangunahing angel investor na nagpapanatiling nakalutang sa bagsak na negosyo ni Marco. Ako ang nag-aproba sa mga bridge loan na nagbabayad sa kanyang napakataas na sahod. Ako ang nagpondo sa marangya at mamahaling espasyo sa opisina na gustong-gusto niyang ipagmalaki. Ako mismo ang nagbabayad para sa bubong sa ibabaw ng kanyang ulo at ngayon ay kakalak niya lang sa akin sa labas nito. Huminto ako sa ilalim ng isang poste ng ilaw at nagdial ng isang pribadong ligtas na numero. 2 beses itong nagring bago sumagot ang isang malutong at propesyonal na boses. Magandang gabi, Andrea.
sabi ng boses. Si G. Valeriano ito, ang aking senior na tagapamahala ng yaman. Medyo gabi na. Ayos lang ba ang lahat? Ayos na ayos ang lahat, G. Valeriano, sagot ko. Pinapanood ang isang gamo-gamo na lumilipad sa paligid ng kumikinang na poste ng ilaw sa itaas ko. Sa katunayan, mas malinaw ang lahat ngayon. Kailangan kong mag-utos ka ng isang kumpletong pagpapahinto sa daloy ng pera sa Golden Properties. Nagkaroon ng isang maikling mabigat na paghinto sa linya. Ang Golden Properties ay ang kumpanya ni Marco. Si G. Valeriano ang namamahala sa blind trust na nagpapadala ng aking pera direkta sa mga account ng korporasyon ni Marco. Ibig mong sabihin ang buwan ng pag-iniksyon ng kapital na nakaschedule para bukas ng umaga? Ibig kong sabihin lahat, G. Valeriano, sabi ko. Mahigpit na hawak ang telepono. Kanselahin ang buwan ng pag-iniksyon ng kapital. Bawiin ang pang-emergency na pautang na ibinigay natin noong nakaraang quarter. At paganahin ang tadhana ukol sa moralidad at mapusok na pag-uugali sa kontrata ng pagpopondo agad-agad. Gusto kong lahat ng pondo ng Silka at Ginto ay bawiin mula sa kanyang mga operational accounts ngayong gabi. Andrea, kung paganahin ko ang tadhana ukol sa moralidad ngayong gabi, ang kanyang lupon ng mga direktor ay aabisuhan kaagad ng ating legal na sistema. Babala ni G. Valeriano. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng bigat ng hakbang. Ang Golden Properties ay tumatakbo na lang sa usok. Kung wala ang ating kapital bukas, hindi nila mababayaran ang sahod. Hindi tatanggapin ang mga tseke ng mga vendor. Ang kumpanya ay magiging ganap na bangkarote pagsapit ng 9 ng umaga. Iyon mismo ang punto, G. Valeriano, sabi ko. Ang aking boses ay malamig. Sinubukan niya akong i-frame para sa isang felony. Kunin ang aking anak at ilak ako sa labas ng sarili kong buhay. Putulin mo na. Hayaan mong masunog. Naiintindihan ko, sabi ni G. Valeriano. At naririnig ko siyang mabilis na nagtatype sa kanyang keyboard. Ang mga pondo ng korporasyon ay pinipigil na ngayon. Ang mga automatikong abiso ng paglabag sa kontrata ay ipinapadala na sa kanyang lupon ng mga direktor habang nagsasalita tayo. Ituring mo ng tapos. May kailangan ka pa ba ngayong gabi? Oo, sabi ko. Kailangan kong mag-ayos ka ng isang pinakamataas na silid tulugan sa The Conrad Manila para sa malapit na hinaharap. Gamitin ang itim na corporate card at pakipadala ng isang pribadong sasakyan sa aking kasalukuyang lokasyon. Pagod na akong tumayo sa bangketa. Ibinaba ko ang telepono at isinilid ito pabalik sa aking bulsa. Akala ni Marco ay iniwan niya akong walang-wala. Akala niya ang pagkuha ng aya 100,000 sa aming magkasamang account ay isang napakatalinong taktikal na pagpatay. Malalaman niyang kinagat niya ang kamay na nagpapanatiling buhay sa kanya. Isang makinis na itim na sasakyan ang huminto sa tabi ko. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang profesional na driver. Binuksan ang pinto sa likod at inilagay ang aking maleta sa kompartimento. Sumakay ako sa marangyang upuan na balat sa likod at nagsali ng isang baso ng sparkling water mula sa mini refrigerator. Habang inilalayo ako ng sasakyan mula sa subdivision na tinitirhan ko sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng isang hindi kapani-paniwalang pakiramdam ng kalayaan. Matagal kong pinaliit ang aking sarili para lang mapalaki ang ego ni Marco. Tiniis ko ang pang-aabuso ni Doña Elena at ang mga insulto ni Sofia para lang mapanatili ang kapayapaan. Ngayon tapos na ang lahat. Bukas ng umaga, papasok si Marco sa kanyang mamahaling gusali ng opisina na inaasahang siya ang hari ng mundo. Sa halip, papasok siya diretso sa isang pinansyal na pagdanak ng dugo. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa mga bintana mula sa hig hanggang kisame ng Golden Properties. Lumabas si Marco mula sa pribadong elevator sa ika-20 palapag. Inaayos ang mga pulseras ng kanyang pasadyang Navy na Amerikana. Ginugol niya ang buong biyahe sa pagpapractice ng kaniyang malungkot na ekspresyon sa salamin ng kaniyang listong Porsche. Handa na siyang gampanan ang papel ng isang tapat na asawa na dumanas ng isang hindi mailarawang trauma sa pamilya. Gusto niyang makita siya ng kanyang mga empleyado bilang isang matatag na visionary na matapang na namumuno sa kumpanya sa kabila ng pagkasira ng isip ng kaniyang asawa. Huminto siya sa mamahaling espresso bar sa lobby
upang bumili ng isang round ng artisanal na kape para sa kanyang executive team. Ibinigay niya ang kanyang mabigat na platinum na corporate card sa barista, nag-aalok ng isang matapang at pagod na ngiti. Makalipas ang isang sandali, naglabas ng matalim na tunog ang makina. "Tinanggihan?" sabi ng barista. Mukhang humihingi ng paumanhin. "Pakisubukan ng ibang card." Sumimangot si Marco. Inagaw pabalik ang card. Inakala niyang isa lang itong minor na alerto sa pandaraya mula sa kanyang bangko dahil nilimas niya ang kanyang mga personal na account kagabi. Ibinigay niya sa barista ang isang A2000 bill at dinala ang tray ng kape sa pangunahing silid pulungan. Ang 2,000 na iyon ang huling pera na nasa kanyang designer na pitaka ngunit wala siyang pakialam. Itinulak niya ang mabibigat na salaming pinto. Inaasahang makikita ang kanyang executive team na naghihintay na may mga simpatikong tingin at mga salita ng suporta. Sa halip, ang kapaligiran sa silid ay nakakasakal sa tensyon. Ang punong opisyal ng pananalapi, isang seryosong matandang lalaki na nagngangalang Greg, ay nerbyosong pabalik-balik sa dulo ng mahabang mesa na mahogany. Ang iba pang 3 miyembro ng lupon ay blankong nakatingin sa kanilang mga laptop. Walang tumingala upang mag-alok ng pakikiramay. Walang nagbigay pansin sa mamahaling kape na inilagay ni Marco sa mesa. "Magandang umaga sa lahat," sabi ni Marco. Itinaas ang kanyang boses upang maiparating ang tahimik na lakas. "Alam kong narinig ninyo ang tungkol sa malubhang kagipitan sa pamilya na nangyari sa aking bahay kahapon. Napakabigat ng huling 24 na oras. Ngunit narito ako. Ang Golden Properties ang una. Mayroon tayong malaking linggo sa unahan. Kaya simulan na natin ang mga pagtataya sa quarter." Huminto si Greg sa paglalakad at tiningnan si Marco na may ekspresyon ng lubos na hindi paniniwala. "Mga pagtataya sa quarter?" ulit ni Greg. Ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok. "Marco, walang mga pagtataya sa quarter. Wala tayong quarter. Wala man lang tayong isang linggo. Ang kumpanya ay ganap na bangkarote simula hating gabi kagabi." Nanigas si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong pa rin sa likod ng kanyang leather na ergonomic na upuan. "Ano ang pinagsasabi mo?" sigaw niya. Naglabas ng isang nerbyosong tawa. "Kakasecure lang natin ang pang-emergency na pautang sa ikalawang yugto ng pagpapondo mula sa ating pangunahing mamumuhunan noong nakaraang buwan. Mayroon tayong milyon-milyon sa operating capital sa pangunahing corporate account. Kakatingin ko lang ng mga balanse noong Biyernes. Wala na," sabi ni Greg. Inikot ang kanyang laptop at idinulas ito pababa sa makintab na mesa patungo kay Marco. "Basahin mo ang abisong pang-emerhensiya. Nakatanggap kami ng isang automatikong legal na dispatch. Eksaktong hating gabi, ang ating di kilalang angel investor ay nag-trigger ng isang agarang at kabuuang pag-withdraw ng lahat ng pondo. Binawi nila ang pang-emergency na pautang at kinansela ang pag-iniksyon ng kapital na nakaschedule para ngayong umaga. Lahat ng panlabas na pondo ay binawi. Ang mga account ng korporasyon ay ganap na pinigil." Tinitigan ni Marco ang screen. Ang mga salita ay naglalaho. "Imposible ito," sabi niya. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. "Hindi nila pwedeng basta-basta bawiin ang pondo ng walang babala. Mayroon tayong pirmadong kontrata. Legal silang obligadong magbigay ng nakaschedule na kapital. Tatawagan ko ang ating legal team ngayon at babantaan silang idemanda para sa paglabag sa kontrata." "Hindi mo sila pwedeng idemanda, Marco, dahil ikaw ang lumabag sa kontrata," malamig na sabi ng babaeng miyembro ng lupon. Tumayo siya. Inihagis ang isang makapal na file sa mesa. "Basahin ang subsection 4, paragraph B ng kasunduan sa pagpopondo. Ang tadhana ukol sa moralidad at mapusok na pag-uugali. Ang mamumuhunan ay may ganap na karapatang wakasan ang lahat ng pondo agad-agad at nang walang abiso. Kung ang punong tagapagpaganap ay gumawa ng mga aksyon na naglalagay sa peligro sa pampublikong katayuan o operational stability, kumpanya, malinaw na sinasabi sa abiso na ang iyong mga aksyon ang nag-trigger sa tadhana na ito." Ang puso ni Marco ay nagsimulang kumabog ng marahas. "Ang aking mga aksyon?" ulit niya. Ang kanyang boses ay tumataas sa takot.
Wala akong ginawa. Ang asawa ko ang nawala sa sarili. Ako ang biktima dito. Hindi namin alam kung ano ang ginawa mo, Marco. Putol ni Greg. Hinimas ang kanyang sentido sa pagkatalo. At sa totoo lang, hindi na mahalaga. Wala na ang pera. Ang mga corporate credit card ay tinatanggihan na. Kakatawag ko lang sa ating payroll vendor, hindi natin mababayaran ang sahod bukas. Kapag nalaman ng mga kawani na nagbabounce ang kanilang mga tseke, lahat ng nasa opisina ay aalis. Ang ating mga server hosting bill ay lampas na sa takdang petsa ngayong hapon. Ang buong network natin ay magdidilim. Natumba si Marco. Ang kanyang perpektong Amerikana ay biglang parang isang straight jacket. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang desperadong nagdial sa wealth management firm na namamahala sa account ng di kilalang mamumuhunan. Sinabi sa kanya ng automatikong boses na wala na sa serbisyo ang numero. Sinubukan niyang i-dial ang kanyang personal na bangko upang tingnan ang perang ninakaw niya sa akin kagabi. Ang kanyang mga personal na account ay nakalock. Nakabinbin ang isang investigasyon sa pandaraya. Ang kaharian na itinayo niya sa kasinungalingan at ninakaw na pera ay bumabagsak sa paligid niya. Ang mga miyembro ng lupon ay nag-empake na ng kanilang mga briefcases. Iniiwasan ang kanyang tingin. Iniiwan na nila ang barko. Nag-iisa siya sa malawak na silid-pulungan na salamin. Si Marco ay biglang isang emperador na walang pera, nahaharap sa milyon-milyong utang ng korporasyon. At ang pinakamasama, wala pa rin siyang ideya na ang sarili niyang asawa ang may hawak ng posporo na sumunog sa kanyang buong buhay. Kailangan niya ng mga sagot at mayroon na lang isang taong pwedeng sisihin. Kailangan niya ng isang taong mapagbubuntunan, ang kanyang takot. Dahil nilak niya ako kagabi, inakala niyang umiiyak ako sa isang bangko sa parke o nagmamakaawa sa isang kaibigan para sa isang sofa na matutulugan. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang app sa pagsubaybay ng pamilya na pinilit niyang install namin sa aming mga device ilang taon na ang nakalipas. Inaasahan niyang makikita ang aking lokasyon sa isang murang motel. Sa halip, ang asul na tuldok ay nasa ibabaw ng pinakamahal na real estate sa lungsod, ang The Conrad Manila. Mabilis na nagmaneho si Marco sa gitna ng trapiko. Ang kanyang isip ay umiikot sa galit at pagkalito. Paano niya kayang pumasok man lang sa labi ng gusaling iyon? Nilimas niya ang aming magkasamang mga account. Dapat ay wala akong pera. Ibinigay niya ang kanyang mga susi sa valet na may nanginginig na kamay at nagmarcha sa marangyang marmol na lobby. Hinihingi ang aking numero ng silid mula sa concierge. Dahil legal pa kaming kasal, binigyan siya ng front desk ng isang keycard sa pinakamataas na silid tulugan. Nakatayo ako sa tabi ng mga bintana ng aking silid na nagkakahalaga ng ilabang 3,000 kada gabi. Hawak ang isang tasa ng tsaa nang biglang bumukas ang mabigat na pinto. Pumasok si Marco sa silid. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Huminto siya. Tinitingnan ang karangyaan sa paligid. Ang silid ay napakalaki. May grand piano, pribadong dining area, at malawak na tanawin ng skyline ng lungsod. Ano ito? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Paano mo ito binabayaran, Andrea? Sino ang nagbabayad nito? Nagnakaw ka ba ng pera mula sa aking kumpanya bago ka umalis kagabi? Dahan-dahan akong uminom ng tsaa. Hindi nababahala sa kanyang biglaang pagpasok. Ako ang nagbabayad nito, Marco. Mahinahon kong sabi. At dahil ang iyong kumpanya ay kasalukuyang may zero sa mga operational accounts nito, malinaw na wala akong ninakaw sa iyo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga account? Singhal niya. Lumapit sa akin. Ang aking kumpanya ay dumadaan sa isang pansamantalang yugto ng muling pagsasaayos kasama ang aming angel investor. Wala itong kinalaman sa iyo. Nagsisinungaling pa rin siya kahit na bumabagsak na ang kanyang mundo. Hindi niya maiwanan ang pagpapanggap bilang matagumpay na punong tagapagpaganap. Kinuha niya mula sa kanyang designer na leather na briefcase ang isang makapal na salansan ng mga legal na dokumento. Marahas itong inihagis sa makintab na marmol na coffee table. Mga papeles ng diborsyo yan. Anunsyo niya. Itinuro ang isang nanginginig na daliri sa salansan.
Pinadraft ko sa aking abogado ng emergency kaninang umaga. Kukunin ko ang solong pangangalaga kay Liana. At dahil malinaw na mayroon kang lihim na yaman, hinihingi ko ang 50% ng lahat ng pag-aari mo. Bawat sentimo mo na itinago mo sa akin ay pag-aari ko ayon sa batas. Tiningnan ko ang mga papel at naglabas ng isang malambot at tunay na tawa. Gusto mo ng 50% ng aking mga ari-arian, Marco? Tanong ko. Itinaas ang isang kilay. Sigurado ka ba dyan? May karapatan ako dito! Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay naging isang pangit na maskara. Matagal na kitang binuhat! Isa kang ganap na kabiguan! Ang iyong maliit na tindahan sa internet sa silong ay isang biro. Hindi ko alam kung kaninong credit card ang ninakaw mo para upahan ang silid na ito. Pero kukunin ko ang kalahati ng anumang mayroon ka. At kung iisipin mo mang labanan ako sa pangangalaga, wawasakin kita. Humakbang pa siya. Sinusubukang gamitin ang kanyang pisikal na laki upang takutin ako. Nasa police station na ngayon ang nanay ko. Nagsasampa ang kanyang opisyal na sinumpaang salaysay. Pagbabanta niya, ang kanyang boses ay bumaba sa isang nakakatakot na bulong. Sinasabi niya sa mga detective kung paano mo nilason si Sofia. Magpapatotoo rin ako laban sa iyo. Sasabihin ko sa hukom kung gaano ka hindi matatag sa isip. Makukulong ka para sa pagtatangkang pagpatay, Andrea. Makukulong ka sa isang hawla at hindi mo na muling makikita ang ating anak. Nakatayo siya roon. Humihingal. Naghihintay na bumagsak ako sa pag-iyak. Inaasahan niyang luluhod ako at magmamakaawa na huwag siyang tumawag sa pulis. Gusto niyang ialok ko sa kanya ang anumang lihim na ipon na mayroon ako kapalit ng aking kalayaan. Sinusubukan niya akong i-blackmail gamit ang mismong krimen na ginawa ng kanyang sariling ina. Dahan-dahan kong inilagay ang aking tasa ng tsaa sa platito at lumakad papunta sa marmol na mesa. Kinuha ko ang kanyang katawa-tawang mga papeles ng diborsyo at basta na lang itinapon sa basurahan. Pinanood ako ni Marco. Ang kanyang panga ay bumagsak sa hindi paniniwala. Ginamit na niya ang lahat ng baraha na akala niya ay mayroon siya. Sa wakas, oras na para ipakita ko sa kanya ang hawak ko. Naglakad ako papunta sa makintab na silver na makina ng espresso na nakapatong sa granite na kitchen counter. Naglagay ako ng isang sariwang porselanang tasa sa ilalim ng spout at pinindot ang pindutan. Hinahayaan ang masarap na amoy ng dark roast na kape na punuin ang malaking silid. Pinanood ni Marco ang bawat galaw ko. Ang kanyang dibdib ay humihingal sa galit. Hinihintay niyang magpanik ako. Hinihintay niyang umiyak ako at magmakaawa para sa isang kompromiso. Ngunit ang aking ganap na katahimikan ay nagpapabaliw sa kanya. Kinuha ko ang aking kape at lumakad papunta sa aking leather na bag na pangbiyahe na nakapatong sa velvet na armchair. Binuksan ko ang side compartment at kinuha ang isang asul na legal na folder. Naglakad ako pabalik sa marmol na coffee table at inilagay ang mabigat na folder sa ibabaw mismo ng kanyang katawa-tawang mga papeles ng diborsyo. Ang malakas na kalabog ng makapal na dokumento sa mesa ay nagpagulat kay Marco. Dapat mong basahin kung ano ang pinipirmahan mo, Marco. Sabi ko, dahan-dahang uminom ng aking kape. Lubos kong inirerekomenda na simulan mo sa pahina 4. Tiningnan niya ang folder at pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa hinala. Ano ito? Sigaw niya. Ikinrus niya ang kanyang mga braso. Isang peking kasunduan sa pag-upa para sa hotel na ito? Hindi ako nakikipaglaro sa iyo, Andrea. Gusto ko ang kalahati ng anumang lihim na account na itinatago mo at gusto ko ito ngayon. Hindi ito kasunduan sa pag-upa. Sagot ko. Hinila ang isa sa mga matataas na upuan at umupo. Eleganteng ikinrus ang mga binti. Ito ang kasunduang post-nuptial na pinirmahan mo, eksaktong 13 na buwan na ang nakalipas. Naaalala mo ba ang araw na iyon, Marco? Umuwi kang halos umiiyak dahil malapit nang mag-default ang Golden Properties sa kanilang lease ng opisina. Nagmakaawa kang mag-cosign ako sa isang malaking personal na pautang gamit ang ating bahay bilang collateral. Sumpa mo, pansamantalang problema lang ito sa daloy ng pera at kailangan mo ang aking pirma para iligtas ang iyong mahal na kumpanya. Hindi komportable si Marco.
Ang kaniyang mayabang na postura ay bahagyang nanghina. Oo, naaalala ko. Singhal niya. At nag-sign ka, tulad ng dapat gawin ng isang supportive na asawa. Ano ang kinalaman niyan sa kahit ano? Kasal tayo. Lahat ay 50-50 sa estado na ito. Ano man ang sabihin ng isang lumang dokumento ng pautang. Pumayag akong mag-co-sign sa isang partikular na kondisyon, patuloy ko. Ang aking boses ay kalmado at matatag. Pumuputol sa kanyang mga delusyon. Sinabi ko sa iyo na kailangan ng aking abogado na pumirma ka sa isang standard na waiver ng pananagutan para protektahan ang aking maliit na tindahan sa internet. Sobrang desperado ka para sa pera at napakawalang bahala mo sa aking negosyo. Kaya't halos hindi mo na binasa ang mga pahina bago mo isinulat ang iyong pirma sa ilalim. Tumawa ka pa nga noong pinirmahan mo ito. Sinasabi sa akin na ang aking guni-guning kumpanya ay hindi naman sulit protektahan. Tinitigan niya ang asul na folder. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Inabot ko at binuksan ang folder sa ika-4 na pahina. Itinapik ang aking kuko sa nakabold na teksto. Ito ay isang legal na may bisa at matibay na kasunduang postnuptial, Marco, paliwanag ko. Pinapanood ang kanyang mga mata na nag-scan sa makapal na legal na jargon. Malinaw na sinasabi dito na sa kaganapan ng isang diborsyo na sanhi ng pandaraya sa pananalapi o pag-uugali sa pag-aasawa, mapapanatili ko ang 100% ng aking mga ari-arian. Kasama dyan ang lahat ng personal na kapital, ang mga blind trust, at ang kabuuan ng intellectual property ng silka at ginto. Ikaw naman ay aalis, na walang dala, kundi ang malalaking utang na naipon mo. Malinaw mong tinalikuran ang lahat ng karapatan sa alimony, suporta sa asawa at anumang paghahati sa aking mga asset ng korporasyon. Nagsisinungaling ka! Sigaw niya. Mabilis na umatras na para bang aatakehin siya ng dokumento. Hindi mo maipapatupad yan! Itatapon ng isang hukumang papel na iyan! Hindi ako gumawa ng anumang pandaraya sa pananalapi at tiyak na hindi ako gumawa ng anumang pag-uugali sa pag-aasawa. Wala kang anumang patunay. Inilagay ko ang aking tasa ng kape at kinuha mula sa likod na bulsa ng asul na folder. Kinuha ko ang isang makintab na 8x10 na litrato at idinulas ito sa marmol na ibabaw. Ito ay isang napakalinaw na imahe ni Marco na hinahalikan ang kanyang 24 taong gulang na executive assistant sa labas ng isang luxury boutique hotel na kuha 3 linggo pa lang ang nakalipas. Bago pa man niya maproseso ang imahe, idinulas ko ang isang makapal na salansa ng mga bank statement sa tabi ng litrato. At narito ang mga na-audit na talaan ng pananalapi mula sa Golden Properties. Dagdag ko ng maayos. Ipinapakita nito kung paano mo ginagamit ang pondo ng kumpanya para bayaran ang iyong personal na mamahaling kotse at ang mga mamahaling weekend getaway kasama ang iyong assistant. Iyon ay textbook na pandaraya sa pananalapi, Marco. Ito ay isang direktang paglabag sa iyong fiduciary duty sa iyong lupon ng mga direktor at isang malinaw na trigger ng misconduct clause sa ating kasunduang postnuptial. Tinitigan ni Marco ang litrato at ang mga naka-highlight na bank statement. Ang lahat ng kulay ay ganap na nawala sa kanyang mukha. Nag-iwan sa kanya na mukhang isang multo. Ang kanyang bibig ay bumukas at nagsara, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng marahas sa kanyang mga tagiliran. Ang katotohanan ng kanyang ganap at kabuuang pagkawasak ay bumabagsak sa kanya. Pumasok siya sa silid na ito. Inaasahang takutin ako at kunin ang lahat ng pag-aari ko. Sa halip, nakatingin siya sa hindi maikakailang patunay na ipinirma niya ang kanyang buong buhay sa isang babae na akala niya ay mas mababa sa kanya. Gusto mo ng 50% ng aking mga ari-arian? Tanong ko. Sumandal at tinitingnan siya sa mata. Makukuha mo ang eksaktong pinagkasunduan mo noong pinirmahan mo ang papel na iyon. 0 at isang bundok ng utang ng korporasyon. Ngayon, alisin mo ang iyong basura sa aking mesa at umalis ka sa aking silid bago ko tawagan ang seguridad ng hotel. Natumba si Marco palabas ng marangyang hotel suite. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na halos hindi na siya makatayo. Ang mabigat na pinto ay nagsara sa likod niya. Tinatakan ang kanyang kapalaran. Sumakay siya sa elevator pababa sa lobby sa isang ganap na pagkataranta. Ibinigay sa kanya ng valet
ang mga susi ng kanyang listong Porsche. Ngunit hindi man lang niya magawang paandarin ang makina. Nakaupo lang siya sa upuan ng driver. Blankong nakatingin sa leather na manibela. Lahat ng akala niyang alam niya tungkol sa kanyang asawa, sa kanyang pagsasama at sa kanyang sariling tagumpay ay isang ganap na kasinungalingan. Hindi siya isang self-made na visionary sa real estate. Siya ay isang manloloko na pinananatiling nakalutang ng mismong babae na matagal na niyang inaalipusta. Nagsimulang sumakal sa kanya ang pagkasindak. Wala siyang pera, walang kumpanya, at walang leverage. Ang kanyang tanging instinct ay bumalik sa iisang taong laging nag-aayos ng kanyang mga gulo at nagpapatunay sa kanyang ego. Pinatakbo niya ang kotse at mabilis na lumabas sa parking garage diretso sa suburbs. Makalipas ang 30 minuto, pumasok si Marco sa bahay ng kanyang ina. Si Doña Elena ay nakaupo sa kanyang malinis na sala. Umiinom ng isang baso ng iced tea at nag-scroll sa kanyang telepono. Tumingala siya. Inaasahang magdadala si Marco ng balita tungkol sa aking ganap na pagkasira ng isip. Sa halip, nakita niya ang kanyang gintong anak na ganap na wasak. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay lukot at ang kanyang mukha ay puno ng takot na luha. "Ma, tapos na," sabi ni Marco. Bumagsak sa kanyang mamahaling puting sofa. Nasa kanya ang lahat. Mabilis na ibinaba ni Doña Elena ang kanyang baso. "Ano ang pinagsasabi mo, Marco?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matalas at walang pasensya. "Naaresto na ba siya ng pulis? Naisampa mo na ba ang mga papeles para sa agarang pangangalaga?" Umiling si Marco. Isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. "Wala siyang pakialam sa mga papeles, ma. Siya ang nagpondo sa aking kumpanya. Si Andrea ang di kilalang angel investor. Pinigil niya ang lahat ng account ng korporasyon kagabi. Ang Golden Properties ay ganap na bangkarote at mayroon siyang matibay na kasunduang postnuptial na nagiiwan sa akin na walang-wala." Wasak na ako. Tinitigan siya ni Doña Elena. Ang kanyang perpektong kilay ay nagsalubong sa pagkalito. "Ano ang ibig mong sabihin? Na siya ang nagpondo sa iyong kumpanya?" Tanong ni Doña Elena. Tumayo, isa siyang bigong taga-disenyo ng damit na nagtatrabaho sa silong. "Wala siyang pera. Mayroon siyang milyon-milyon," sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay pumiyok sa hysteria. Ang kanyang kumpanya ay napakalaki. Itinatago niya ang kanyang yaman sa atin sa loob ng maraming taon. Mayroon siyang blind trust na may hawak ng lahat ng kapital. At alam niya ang tungkol sa aking assistant, ma. Mayroon siyang mga litrato namin at mga bank statement na nagpapakitang ginamit ko ang pondo ng kumpanya para sa mga personal na gastos. Iiwan niya akong may milyon-milyong utang. Ang katotohanan ay tumama kay Doña Elena na parang isang pisikal na suntok. Ang kanyang mayabang na ngisi ay ganap na naglaho na pinalitan ng isang tingin ng pagkabigla. Sa loob ng 5 taon, itinuring niya akong isang kahabag-habag na kaso. Ininsulto niya ang aking mga damit, ang aking trabaho, at ang aking background. Ngayon nalaman niyang ang babae na sinubukan niyang wasakin ay isang lihim na milyonarya na may hawak ng buong kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit si Doña Elena ay hindi ang uri ng babae na aamin ng pagkatalo. Kapag nakaramdam siya ng pagkagipit, ang kanyang pagkamakasarili ay nagbabago lamang sa isang bagong anyo ng agresyon. Ang pagkabigla sa kanyang mukha ay mabilis na tumigas at naging purong galit. "So niloloko niya tayo sa buong panahong ito?" Bulong ni Doña Elena, pabalik-balik sa Persian na alpombra. Umupo siya sa aking bahay. Kumain ng aking pagkain. Nagpapanggap na isang nobody habang nag-iipon ng malaking yaman. Mas manipulative at masama pa siya kaysa sa akala ko. Huminto si Doña Elena sa paglalakad. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa isang mapanganib na bagong ideya. Ang kanyang orihinal na plano ay ikulong ako. Ngayon nagbago na ang lahat. Hindi na lang ito tungkol sa pangangalaga o sa pag-alis sa akin. Ito ay tungkol sa pera. "Tumayo, Marco!" Utos ni Doña Elena. Itinuro ang kanyang anak. "Tumigil ka sa pag-iyak na parang bata. Kung nagtatago siya ng milyon-milyong piso, kukunin natin ang bawat sentimo nito. Kailangan lang nating baguhin ang ating diskarte." Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa coffee table at nagdial ng isang numero.
Pinunasan ni Marco ang kanyang muka. Tumingala sa kanya ng may pagkalito. Sino ang tinatawagan mo? Tanong niya. Tinatawagan ko si Gabriel. Sagot niya. Ang kanyang boses ay malamig at kalkulado. Isa siyang abogado ng korporasyon. At ang kanyang asawa ay kasalukuyang nakahiga sa isang kama sa ospital dahil sa psychopath na iyon. Kumonekta ang linya. Sumagot si Gabriel na mukhang pagod na pagod. Gabriel, makinig ka, sabi ni Doña Elena. Nilaktawan ng anumang pagbati. Kailangan kong mag-draft ka ng isang demandang sibil laban kay Andrea agad-agad. Isang demandang sibil? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Doña Elena, ang pulisya na ang humahawak sa investigasyong kriminal para sa pagkalason. Masyadong mabagal ang pulisya. Singhal ni Doña Elena. Gusto ko ng isang malaking demandang sibil na maisampa sa pagtatapos ng araw. Gusto ko siyang idemanda para sa sadyang pagdudulot ng emosyonal na pagkabalisa, pagtatangkang pagpatay at malubhang pinsalang medikal. Kakadiscover lang ni Marco na mayroon siyang malaking nakatagong yaman sa isang blind trust. Isa siyang lihim na milyonarya. Gabriel, gusto kong ipahinto mo ang kanyang mga personal na ari-arian, ubusin ang kanyang mga account sa walang katapusang litigasyon at sirain ang kanyang reputasyon sa negosyo. Duduguin natin siya bago pa man siya makatapak sa isang silid-hukumang kriminal. Nagkaroon ng isang mabigat na paghinto sa kabilang linya. Si Gabriel ay isang pating sa korte. Ngunit kahit siya ay tila nagulat sa biglaang agresibong pagbabago ni Doña Elena patungo sa aking pananalapi. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang walang malay na asawa sa ICU, ang sarili niyang galit ay nagpadilim sa kanyang propesyonal na paghatol. Sisimulan ko nang i-draft ang mga papeles. Sa wakas ay sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tumigas. Masiserbisyuhan siya bukas ng umaga. Kukunin natin ang lahat ng pag-aari niya. Kinabukasan, nag-vibrate ang aking telepono sa marmol na nightstand ng aking silid sa hotel. Tiningnan ko ang screen at nakita ang isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ang formal na wika ay agad na nagbunyag kung sino ang nagpadala. Si Gabriel. Hinihiling niyang magkita kami ng 9:00 ng umaga sa isang mamahaling coffee shop malapit sa distrito ng Pananalapi. Malinaw niyang sinabi na kung hindi ako darating, ipapadala niya ang mga legal na papeles sa aking opisina sa harap ng aking buong kawani. Sumagot ako ng isang salita na nagkukumpirma ng aking pagdalo. Maingat akong nagbihis para sa pagpupulong. Sa loob ng maraming taon, nagsusuot ako ng mga simpleng damit sa paligid ng pamilya ni Marco upang itago ang aking tagumpay. Ngayon, nagsusuot ako ng isang tailored na charcoal na blazer, isang sutlang blusa at isang pares ng brilyanteng hikaw. Mukha akong punong tagapagpaganap ng isang multimilyong dolyar na imperyo ng moda online. Dumating ako sa coffee shop, 15 minuto ng maaga, at pumili ng isang liblib na leather na upuan sa likod. Ang cafe ay madilim at tahimik na may malambot na jazz na tumutugtog. Ito ang perpektong kapaligiran para sa isang high-stakes na legal na ambush. Nag-order ako ng espresso at naghintay. Eksaktong 9:00. Pumasok si Gabriel sa mga salaming pinto. Ang kanyang malaking katawan ay tila sumisipsip ng ilaw sa silid. Nakasuot siya ng isang perpektong pasadyang Amerikana. Ngunit hindi maitago ng matalas na linya ng kanyang damit ang kanyang pagod. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Malinaw na ginugol niya ang buong gabi sa tabi ng kanyang asawa sa ICU at nagdraft ng mga legal na dokumento na pinalakas ng purong adrenaline at galit. Nakita niya ako sa likod at naglakad. Hindi siya bumati. Hindi siya nag-alok na bumili ng kape. Pumasok lang siya sa upuan sa tapat ko at ibinagsak ang isang makapal na Manila envelope sa mesa. Hindi ako narito para makipagnegosasyon, Andrea, sabi niya. Ang kanyang malalim na boses ay halos nanginginig sa galit. Sumandal siya. Ipinatong ang kanyang mga braso sa mesa. Narito ako bilang legal na tagapayo ni Sofia. Ang ginawa mo kahapon ay hindi lamang isang kriminal na gawa ng karahasan laban sa aking asawa. Ito ay isang kalkuladong pag-atake. Sa loob ng sobre na iyan ay isang draft ng demandang sibil na isasampa ko laban sa iyo sa korte mamayang tanghali. Tiningnan ko ang sobre ngunit hindi gumalaw para buksan ito. Ano ang eksaktong idinidemanda mo sa akin, Gabriel?
Tanong ko. Pinapanatiling conversational ang aking tono. Suminghal siya. Tinitingnan ako ng may purong pagkasuklam. Sadyang pagdudulot ng emosyonal na pagkabalisa. Pagtatangkang pagpatay. Malubhang pinsalang medikal. At matinding paninirang puri sa publiko. Inilista niya ang mga kaso. Nang may nakamamatay na katumpakan. Alam ko ang tungkol sa iyong maliit na lihim na yaman, Andrea. Tumawag si Marco kay Doña Elena. Umiiyak kagabi. Alam kong mayroon kang milyon-milyon na nakatago sa isang blind trust. Nagsasampa ako ng isang agarang injunction upang ipahinto ang bawat isa sa iyong personal at corporate na ari-arian habang nakabinbin ang paglilitis na ito. Hindi ka makakabili ng isang tasa ng kape, lalo na pondohan ang iyong negosyo. Duduguin ko ang iyong mga account hanggang sa wala ka nang matira. Sumandal siya. Ikinrus ang kanyang mga braso at naghintay na magpanik ako. Inasahan niyang mamumutla ako. Inasahan niyang bubuksan ko ang sobre at magsisimulang magbasa ng mga legal na banta. Inasahan niyang magmamakaawa ako sa kanya na mag-ayos sa labas ng korte. Sa halip, uminom ako ng isang kalmadong lagok ng aking espresso. Isa kang napakagaling na abogado, Gabriel, sabi ko ng malumanay. Ibinalik ang porselanang tasa sa platito. Nagtayo ka ng isang hindi kapanipaniwalang reputasyon sa mundo ng korporasyon. Isang malaking kahihiyan na makita kang madisbar dahil sa pagsusumite ng isang mapanlinlang na kaso na batay lamang sa perjured na testimonya ng iyong biyanan. Nag-apoy sa galit ang kanyang mga mata. "Huwag kang makipaglaro sa akin!" Babala niya. Itinuro ang isang daliri sa aking mukha. Nakita ni Doña Elena na inabot mo kay Sofia ang inuming iyon. Nakita ka ni Marco na kumikilos ng kakaiba. Ilalagay ko silang dalawa sa witness stand sa ilalim ng panunumpa. Magbabayad ka sa ginawa mo sa aking pamilya. Kinuha ko mula sa aking leather na bag na nakaupo sa tabi ko. Hindi ako nakikipaglaro, Gabriel. Sagot ko. Ngunit bago mo isampa ang kasong iyan at sirain ang iyong sariling karera, kailangan mong makita kung sino ang iyong pinoprotektahan. Kinuha ko ang aking sleek na iPad Pro at isang pares ng mamahaling noise-canceling headphones. Inilagay ko ang mga ito sa mesa at dahan-dahang idinulas sa ibabaw ng makintab na kahoy hanggang sa mapunta ito sa ibabaw mismo ng kanyang Manila envelope. "Isuot mo ang headphones, Gabriel," utos ko. Ang aking boses ay nawala ng conversational na tono at naging matalas na awtoridad ng isang punong tagapagpaganap. Tinitigan niya ang tableta. Ang kanyang noo ay kumunot sa pagkalito. "Ano ito?" Sigaw niya. "Isang peking video ng paghingi ng tawad? Ayokong marinig ang iyong mga dahilan." "Hindi ito isang paghingi ng tawad," sabi ko. Tinitingnan ang kanyang galit na tingin ng hindi kumukurap. "Ito ang katotohanan. Isuot mo ang headphones at panoorin ang screen. Maliban na lang kung takot kang malaman na ang iyong mahal na biyanan ay ginagawa kang isang ganap na tanga." Ang hamon sa aking boses ay tumama sa isang ugat. Napakagatlabi si Gabriel. Ang kanyang pride ay tumatangging umurong sa isang direktang insulto. Kinuha niya ang headphones at marahas na isinuot ito. Tiningnan niya ako sa huling pagkakataon nang may purong paghamak. Inabot ko ang mesa at pinindot ang play sa screen. Nagliwanag ang screen ng iPad. Nagsimulang mag-play ang video sa napakalinaw na 4K na resolusyon. Ang anggulo ng kamera ay bahagyang mas mababa kaysa sa mata ng isang matanda. Kinukuha ang mundo mula sa eksaktong taas ng isang 7 taong gulang na bata. Naging magulo ito sa loob ng ilang segundo habang tumatakbo ang nagsusuot nito sa damuhan. Pagkatapos ay huminto ang paggalaw. Naging stable ang frame na nakatuon direkta sa outdoor bar station sa aming patio. Lumapit si Gabriel sa screen. Nanliit ang kanyang mga mata. Ang high definition na footage ay hindi maikakailang malinaw. Sa gitna ng frame ay nakatayo si Doña Elena at si Marco. Ang ambient na audio ng salo-salo ay tumutugtog sa pamamagitan ng noise-canceling headphones ni Gabriel. Kinukuha ang masayang musikang pop at ang malayong usapan ng mga bisita, ngunit ang kamera ay sapat na malapit sa bar upang makuha ang mabigat at nerbyosong paghinga ng aking biyanan. "Pansinin mong mabuti si Marco," utos ko. Itinuro ang isang daliri sa screen.
Sa video, biglang nagbago ng posisyon si Marco. Nag-wide stand siya at sadyang inikot ang kanyang malapad na balikat. Lumilikha ng isang pisikal na pader sa pagitan ng kanyang ina at ng iba pang mga bisita, aktibo niyang itinatago ito. Nag-aalang-alang na tumingin si Doña Elena sa balikat ni Marco upang tiyaking walang nakatingin. Nakaupo siyang tulala sa leather na upuan. Pinapanood ang kanyang biyenan na kumuha ng isang maliit na puting papel na pakete mula sa kanyang pitaka. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa video, ngunit ang kanyang mga galaw ay ganap na sinadya. Pinunit niya ang itaas ng pakete at ibinuhos ang isang malaking dosis ng puting pulbos direkta sa sariwang inuming mangga na nakapatong sa granite na counter. Kumuha siya ng isang cocktail straw at masiglang hinalo ang inumin hanggang sa ganap na matunaw ang pulbos sa malamig na likido. Sa wakas itinapon niya ang walang laman na balot sa pilak na basurahan sa tabi ng bar. Ang pinakamatinding bahagi ng video ay nangyari 1 segundo mamaya. Umatras si Doña Elena at tumingin sa kanyang anak. Dahan-dahang inikot ni Marco ang kanyang ulo. Direktang tumingin sa basong may lason. Nagkatitigan sila ng kanyang ina at binigyan niya ito ng isang natatanging tango ng pag-apruba. Naputol ang video nang lumingon si Liana at tumakbo pabalik sa inflatable na kastilyo. Dahan-dahang inalis ni Gabriel ang headphones. Inilagay niya ang mga ito sa mesa. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig. Nang may bigla ang marahas na intensidad, ang kaniyang madilim na kayumangging mga mata ay nanlaki sa sobrang pagkabigla. Tiningnan niya ang itim na screen ng iPad at pagkatapos ay dahan-dahang tumingin sa akin. Ang agresibong abogado na pumasok sa coffee shop nagbabanta. Nasirain ang aking buhay ay ganap na nawala. Sa kanyang lugar ay isang lalaki na ang buong pag-unawa sa kanyang pamilya ay biglang nawasak. Ano iyon? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay halos isang hungkag na bulong. Paano mo nakuha ang footage na iyon? Ito ay isang prototype na microcamera mula sa aking kumpanya. Paliwanag ko ng mahinahon. Idinulas pabalik ang iPad at isinilid ito sa aking tote bag. Pinagawa ko sa aming engineering team ang isang high-definition na lens sa isang pasadyang resin na palawit para kay Liana. Dapat ay isang masayang regalo sa kaarawan upang ma-record niya ang mga alaala mula sa kanyang pananaw. Sa halip, hindi sinasadyang na-record ng aking 7 taong gulang na anak ang isang felony. Tinitigan ni Gabriel ang walang laman na espasyo sa mesa kung saan naroon ang iPad. Ang kanyang legal na isip ay mabilis na umiikot. Pinoproseso ang hindi maikakailang pisikal na ebidensya na kanyang nasaksihan. Walang kalabuan sa footage na iyon. Hindi ito isang sabi-sabi na depensa. Ito ay malinaw na kalkuladong premeditation. Nagsinungaling siya sa akin, bulong ni Gabriel. Ipinahid ang parehong kamay sa kanyang mukha sa hindi paniniwala. Tiningnan ako ni Doña Elena sa ospital at isinumpa na nakita kang nag-alter sa inumin. Pinagawa niya sa akin ang isang demandang sibil batay sa isang gawa-gawang kwento. Mas malala pa ang ginawa niya, Gabriel, sabi ko. Sumandal at ibinaba ang aking boses. Pinanood niya ang sarili niyang anak na kunin ang basong iyon mula sa akin. Pinanood niyang inumin ni Sofia ang isang nakamamatay na dosis ng mga kemikal at wala siyang sinabi. Mas gugustuhin niyang hayaan ang sarili niyang anak na magdusa ng marahas na kumbulsyon at bumagsak sa kahihiyan kaysa aminin ang ginawa niya at malagay sa peligro na makulong. Hinayaan niyang si Sofia ang masisi para lang manatili sa kanyang plano na i-frame ako. At si Marco ay nakatayo lang doon at hinayaan itong mangyari at ginamit kanya para gawin ang kanyang maruming trabaho. Idinagdag ko ng tahimik. Hinahayaan ang katotohanan na tumagos. Ikaw ang tanging tao sa pamilyang iyon na may tunay na kapangyarihan, Gabriel. Isa kang magaling na abogado. Laging minamaliit ka ni Doña Elena at ni Marco. Tahimik na hinuhusgahan ka dahil hindi ka akma sa kanilang mapagkunwaring country club na molde. Ngunit sa sandaling kailangan nila ng isang taong mananakot sa akin, sa sandaling kailangan nila ng isang attack dog para magsampa ng isang mapanlinlang na kaso, tinawagan ka nila, itinuring ka nilang isang hangal na piyesa sa kanilang masamang laro. Ang katotohanan ng aking mga salita ay tumama kay Gabriel na parang isang pisikal na suntok sa dibdib. Ang babaeng mahal niya ay kasalukuyang nakahiga sa isang kama sa ospital, nakakabit sa mga intravenous fluid, lumalaban para sa kanya
buhay dahil sa sarili niyang ina. Minanipula ni Doña Elena ang lahat. Ginamit niya ang mga protective na instinct ni Gabriel. Sinusubukang gamitin ang kanyang magaling na legal na isip upang sirain ang tanging inosenteng tao sa silid. Isang mabagal at nanginginig na hininga ang pinakawalan ni Gabriel. Ang mga kalamnan sa kanyang muka. Nang sa wakas ay tumingin siya sa akin. Ang pagkabigla sa kanyang mga mata ay ganap na naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig, kalkulado at lubos na nakakatakot na galit. Sumandal siya sa leather na upuan. Ang kanyang malapad na balikat ay biglang parang naghahanda para sa digmaan. Sa loob ng 5 taon, sabi niya, ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. Sinigurado ni Doña Elena na alam ko kung saan ako lulugar sa kanyang perpektong maliit na mundo. Ngumiti siya sa aming kasal at ibinulong sa kanyang mga kaibigan na si Sofia ay dumadaan sa isang rebelding yugto sa pagpapakasal sa isang lalaking may kulay. Patuloy niyang tinatanong kung ang aking corporate law degree ay isang uri ng affirmative action handout. Nilunok ko ang bawat racist na passive-aggressive na komento dahil mahal ko ang aking asawa. Akala ko iba si Sofia. Akala ko nagtatayo kami ng isang buhay na malayo sa kanilang toxicity. Kinuha ni Gabriel ang makapal na Manila envelope na naglalaman ng draft ng demandang sibil. Tiningnan niya ito ng may lubos na pagkasuklam. Ngunit ito, patuloy niya. Itinapik ang sobre sa mesa. Ito ay nagpapatunay na walang sino man sa atin ang ligtas. Handang hayaan ni Doña Elena ang sarili niyang anak na uminom ng isang nakamamatay na timpla para lang makuha ka. At ang aking asawa, kapag nagising siya, malamang na ipagtanggol niya ito. Maniniwala si Sofia sa anumang baluktot na kwento na ipakakain sa kanya ng kanyang ina dahil takot siyang mawala ang kanyang mana. Hinawakan niya ang sobre at pinunit ng malinis. Inilagay niya ang mga punit na piraso ng papel sa mesa at tiningnan ako ng direkta. Hindi mo ipinakita sa akin ang video na ito para lang linisin ang iyong pangalan, Andrea. Sabi niya. Ang kaniyang matalas na legal na instinct ay nangibabaw. Pwede mong dalhin ang iPad na ito diretso sa presinto ng pulisya at paarestuhin si Doña Elena ngayon ngunit dinala mo ito sa akin. Bakit? Ngumiti ako. Sumandal at ipinatong ang aking mga braso sa mesa. Dahil ang pagpunta sa pulisya ngayon ay masyadong madali. Paliwanag ko. Kung ibibigay ko ito ngayon, kukuha si Doña Elena ng isang mamahaling abogado sa depensa. Sasabihing ito ay isang trahedya at baka makakuha ng isang nabawasang sentensya. Magpapanggap si Marco na isang walang alam na asawa at makakalusot. Ayokong mahuli lang sila, Gabriel. Gusto kong kusa silang pumasok sa isang patibong na sila mismo ang gumawa. Gusto kong tumayo sila sa isang korte, sa ilalim ng panunumpa at magsinungaling sa harap ng isang hukom. Gusto kong ang kanilang ganap na pagkawasak ay nasa pampublikong record. Dahan-dahang tumango si Gabriel. Isang tunay na ngiti ng paghanga ang nabuo sa kanyang mukha. Gusto mong isipin nilang nananalo sila? Sabi niya. Nauunawaan ang diskarte. Gusto mong i-escalate nila ito sa isang formal na pagdinig. Eksakto, sagot ko. Nagsampa si Marco para sa agarang solong pangangalaga kay Liana kaninang umaga. Susubukan niyang tanggalin ang aking mga karapatan bilang magulang gamit ang pagkakaospital ni Sofia bilang kanyang pangunahing sandata. Magpapatotoo si Doña Elena laban sa akin. Kailangan ko ng isang abogado, Gabriel. Hindi lang basta abogado. Kailangan ko ng isang taong alam kung paano sila mag-isip. Kailangan ko ng isang taong kayang tumayo sa silid hukumang iyon at ganap na buwagin sila mula sa loob. Kailangan ko ng isang kabayong Troya. Isang tuyong tawa ang pinakawalan ni Gabriel. Gusto mong katawanin kita laban sa sarili kong biyanan at bayaw? Tanong niya. Ang salungatan ng interes pa lang ay isang malaking hadlang. At bukod pa rito, ang pagkatawan sa iyo ay nangangahulugang pagsunog sa lahat ng tulay na natitira sa akin sa pamilya ni Sofia. Nangangahulugan ito ng pagsasampa ng diborsyo. Nangangahulugan ito ng pakikipaglaban para sa pangangalaga ng aking sariling 3 taong gulang na anak. Nagtatrabaho ako para sa isang malaking korporasyon, Andrea. Hindi nila gusto ang mga magugulong pampublikong domestic na alitan. Kung tatanggapin ko ito at mag-nuclear sa korte ng pamilya, malamang nahihilingin ng aking mga kasosyo ang aking pagbibitiw,
Kinuha ko muli mula sa aking bag at inilabas ang isang piraso ng emboss na papel. Idinulas ko ito sa mesa patungo sa kanya. Galit ka sa iyong mga kasosyo, Gabriel, sabi ko ng maayos. 2 taon mo nang pinag-uusapan ang pagbubukas ng iyong sariling independent na law firm, ngunit wala kang paunang kapital para kunin ang peligro. Kinuha ni Gabriel ang papel. Ito ay isang formal na liham ng layunin mula sa Silka at Ginto, ang aking korporasyon ng moda online. Nag-scan ang kanyang mga mata sa dokumento ng laki habang binabasa ang mga numero. Kung kakatawanin mo ako, pangako ko, ang aking boses ay puno ng katiyakan. Opisyal na kukunin ng Silka at Ginto ang iyong bagong independent na law firm bilang aming eksklusibong corporate counsel. Ang retainer fee pa lang ay sapat na para mag-upa ng isang premium na espasyo sa opisina. Kumuha ng iyong sariling kawani at pondohan ang iyong practice sa susunod na 5 taon. Makukuha mo ang iyong pangarap na firm. Makukuha mo ang buong pangangalaga ng iyong anak na malayo sa nakakalason na impluwensya ni Doña Elena. At bilang kapalit, tutulungan mo akong legal na patayin ang pamilyang sumubok na sirain tayong pareho. Matagal na tinitigan ni Gabriel ang sulat. Ang ambient na musikang jazz ng coffee shop ay malambot na tumutugtog sa paligid namin. Tiningnan niya ang mga punit na piraso ng kanyang mapanlinlang na kaso na nakapatong sa mesa at pagkatapos ay tumingin sa maliwanag na hinaharap na inaalok ko sa kanya. Itinupi niya ang liham ng layunin at maingat na inilagay sa kanyang bulsa ng Amerikana. Kailan ang pagdinig para sa agarang pangangalaga? Tanong niya. Ang kanyang tono ay naging purong business. Biyernes ng umaga, sagot ko. Hukom Santiago, korte ng pamilya sa Makati. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay sa mesa. I-draft ko ang abiso ng pagharap ngayong hapon. Matatag niyang sabi. Hayaan mong isipin nilang na corner kanila, Andrea. Pagkatapos ko sa kanila sa Biyernes, hindi na malalaman ni Marco at ni Doña Elena kung ano ang tumama sa kanila. Kinamayan ko siya, sinelyuhan ng alyansa, na itakda na ang bitag. Umalis ako sa coffee shop na may malalim na kasiyahan. Si Gabriel ay opisyal nang nasa panig ko at ang legal na makinarya ay gumagalaw na. Bumalik ako sa aking pinakamataas na silid tulugan. Handa nang maghanda para sa pagdinig sa Biyernes. Ngunit si Doña Elena ay hindi ang uri ng babae na tahimik na maghihintay. Gustong-gusto niya ang atensyon ng publiko at alam niya kung paano gamitin ang korte ng opinyon ng publiko. Sa hapon, nagsimulang mag-vibrate nang marahas ang aking telepono. Hindi lang ito isang text message o isang missed call. Ito ay isang tuloy-tuloy na pag-buzz. Tumawag ang aking punong direktor ng relasyong pampubliko sa Silka at Ginto. Ang kanyang boses ay halos nagpapanik. Sinabi niyang buksan ko agad ang social media at tingnan ang mga trending na paksa. Naglagin ako sa aking account at nakita kong sumasabog ang aking feed sa daan-daang notifikasyon at galit na komento mula sa mga estranghero. Nasa pinakatuktok ng pahina ay isang live na broadcast ng video mula sa kama sa ospital ni Sofia. Tila nakabawi na siya mula sa mabibigat na pampakalma para magamit ang kanyang smartphone. Mukha siyang masama ngunit malinaw na inanggulo niya ang kamera upang bigyang diin ang mga ilaw ng ospital at ang IV line na nakadikit sa kanyang kamay. Si Doña Elena ay nakaupo sa likod niya. Nakapatong ang kamay sa balikat ni Sofia at seryosong nakatingin sa lens. Umiiyak si Sofia. Nanginginig ang kanyang boses habang isinasalaysay ang mga kakilakilabot na pangyayari. Sinabi niya sa daan-daang libong manunood na sadya siyang nilason ng kanyang wala sa sariling hipag. Ipininta niya ang isang nakakatakot na larawan ko na nakatayo sa tabi ng mga inumin. Pinapanood siyang bumagsak at madumihan na may isang malupit at sadistikong ngiti sa aking mukha. Sinabi niyang ako ay isang malalim na may problema sa isip. Labis na naiinggit sa kanyang perpektong pagsasama at magandang buhay. Ngunit hindi siya huminto sa mga personal na insulto. Malinaw na tinuruan siya ni Doña Elena na diretsuhin ang aking pananalapi. Tumingin si Sofia direkta sa lens. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pekeng takot at sinabi ang aking buong pangalan. Pagkatapos ay pinangalanan niya ang aking kumpanya. Sinabi niya sa kanyang malaking audience na ang Silka at Ginto, isang imperyo ng moda online na pinagkakatiwalaan ng mga sensitibong datos ng customer, ay pinapatakbo ng isang literal na psychopath
na sumubok na patayin ang sarili niyang pamilya. Nakiusap siya sa kanyang mga tagasunod na i-share ang video, itag ang mga pangunahing news outlet at hilingin na i-drop ng aking mga corporate client ang aking mga kontrata. Pinalaki ni Marco ang smear campaign ilang minuto mamaya. Ibinahagi niya ang live na video sa kanyang sariling pahina. Nagdagdag ng isang mahabang dramatikong caption tungkol sa kung paano siya desperadong lumalaban upang protektahan ang kanyang inosenteng 7 taong gulang na anak na babae mula sa kanyang mapanganib na asawa. Ang video ay isang masterclass sa emosyonal na manipulasyon at ito ay gumagana ng perpekto. Gustong-gusto ng internet ang isang makatas na totoong krimen na drama ng pamilya. Sa loob ng 2 oras, ang broadcast ay lumampas sa kalahating milyong view. Ang mga vlogger ng totoong krimen ay kumukuha na ng audio at sinusuri ang kwento. Ang mga galit na internet mob ay nagiiwan ng mga kakilakilabot na banta sa aking corporate email inbox. Nag-crash ang website ng aking kumpanya dahil sa biglaang pagdagsa ng hate traffic. Ang timing ng bangungot na ito sa relasyong pampubliko ay napakapanganib. Ang silka at ginto ay nasa huling yugto ng pagsasara ng isang malaking pagsasanib puwersa sa isang pambansang kadena ng mga mamahaling department store. Ito ang pinakamalaking financial deal ng aking buong karera. Nagpadala ang kanilang punong tagapayo ng isang agarang email sa aking team na opisyal na ipinatitigil ang lahat ng negosasyon sa pagsasanib puwersa habang nakabinbin ang isang formal na investigasyon sa mga paratang. Ang buong trabaho ng aking buhay, ang aking reputasyon at ang kinabukasan ng aking kumpanya ay biglang nakasabit sa isang napakan